Dahil sa pagdating ng ikalimang anghel ng destruction ay hindi ito naging lingid sa isa pang hukbo ng mga mandirigma na tinitignan ang nagkalat na mga karne ng tao. Nalaman nila ito dahil sa malawak na pagdanak ng dugo na kanilang pinagmamasdan. Sa isang bar ay inuutusan naman ng mga siga ang isang bata na pagsilbihan sila ng beer. Naroon din ang isang fairy na ginagawang target practice ng mga mercenaries kaya reklamo ito ng reklamo. Nagreklamo si Isidro dahil sumunod siya sa mga mercenaries para matuto ng espada. Pero ginagawa lang siyang utusan na ayaw niya. Kaya binugbog ito ng walang silbing bungal na pinagbantaan pa ng kutsilyo ang bata. Pumasok ang ating bidang si Guts at pinaalis ang bungal na may angal. Kaya sinuntok lang siya ni Guts. Nagalit ang mga kasama nitong pangit din pero sinaktan lang ni Guts. Isa ang umatake ng espada pero sinaangga ni Guts ng bagong kamay nitong bakal. Saka din sinuntok ang pangit na naitapon. Kaya napahanga si Isidro at ng fairy kay Guts na bumili ng tubig. Sa labas ay nang hunting si Guts ng isang rabbit na kanyang ginawang lechon rabbit. Sumunod pala ang fairy na binati si Guts saka naging feeling close na nagkwento at nagdaldal sa tabi ni Guts. Pero napa-atras ito sa lakas ng apoy ng pagluluto ni Guts ng rabbit meat. Kaya umalis ang hindi pinansin ni Guts na fairy. Sa isang parte ng gubat ay naglalakad naman si Isidro pero nawala ito sa tinatahak na masukal na kakahuyan. Kalaunan pa habang naglalakad siya ay isang karwahe ang dumating at inaya ng mag-ama si Guts na sumakay. Agad na tumanggi si Guts dahil alam niyang hinahunting siya ng mga evil spirits. Pero nagpumilit pa rin ang matanda na sinabing swerte naman siya. At naroon din ang fairy na umalis kanina na bomb-elet pa. Kaya pinagbigyan ni Guts ang request ng mga nagmamagandang loob. Samantala ay nagpunta sa isa pang mga kasama ang pangit na binugbog ni Guts kanina. At sinabi ng mga ito na naghanap na sila ng mga kasama na aabot sa 30 katao at hahanapin nila si Guts. Sinabi ng nasa puno na narinig din niya ang pagkakakita ng mga tao ng mga evil spirits at halimaw sa gubat na iyon. Na ikinatakot naman ng mga nakikinig. Sa karwahe ay sinabi ng fairy na nauna siya sa karwahe kaya si Guts daw ang sumunod sa kanya. Nag-offer ang batang babae ng alak na tinanggihan ni Guts. Saka sinabi nitong napalitan ng kamay niya ng bakal dahil kinain ito ng halimaw. Pero bago pa siya magkwento ay kinausap na siya ng matanda na alam na mercenary ang bida. Saka nagkwento na isa sa mga pamangkin niya ang namatay dahil sa trabaho na iyon. Kung nanatili daw sana ito sa bahay nila ay baka buhay pa at may pamilya na. Ngunit sinabi ng bida na swerte pa rin niya dahil ginawa ang gusto bago namatay. Nang matutulog na si Guts ay binigyan siya ng batang babae ng kumot. Sa panaginip ni Guts ay ang PTSD ng kanyang masamang experience dahil sa mga kasamang namatay sa impyerno. Nakita niya ang mga namatay na brother at arms kaya siya napasigaw ng malakas. Nakita din niya ang naging halimaw na Griffith na kanyang kinagalit. At paggising niya ay isang maliit na octopus eye ang sinaksak na niya na natigok. Nakita ito ng fairy na napasigaw kaya naistorbo silang lahat. Nagtanong ang mag-ama kung ano ito at sinabi ng bida na isa itong incubus. Saka ipinaliwanag na dulot ito ng marka na nasa leeg niya dahil natatakan na siya ng mga demon. Agad na lumabas si Guts at sinabi sa mga kasama na sa loob lang sila. Biglang nag-ingay ang mga kabayo sa labas na binalak pakalmayin ng bata. Pero bigla na lang itong natusok ng mahabang sibat. Kaya tigok ang batang babae na kinalungkot ng ama. Tapos naglabasan pa ang maraming kalansay sa paligid. Nagalit ang bida na buong tapang nalalapit sana sa mga skeleton pero sinabihan siya ni Puck na mamamatay kapag labanan ang mga ito. Pero sinabi ni Guts sabay bunot ng armas na luma na yun sa kanya. Naghampas siya ng armas at ilang mga skeleton kaagad ang nawasak dahil sa laki ng armas ng bida. Dahil sa laki ng espada ni Guts ay hindi na daw ito dapat tinatawag na espada. Saka patuloy lang siya sa pagbasag ng kalaban. Napalingon si Puck nang marinig ang sigaw ng lalaki. At nang lumingon siya ay muling nabuhay ang batang babae na hawak na ang pinugot nitong ulo ng matanda. Kaya na-shock si Puck na tinawag si Guts at nakita ang pangyayari. Naisip niyang ang bait lang ng bata kanina. Pero naging kalaban na ito tapos nakalapit at nasaksak pa ang katawan niya. Kaya gamit ang armas ay hinampes niya ito at nahati ang zombie. Saka din napasok si Guts sa nangyari. Sinubukan siyang matusok ng isang kalansay pero nakailag ang bida. Samantala sa malapit ay nag-uusap ang mga mercenary na naghahanap kay Guts para bugbugin. Natigil sila nang makita ang anino ni Guts na nakikipaglaban sa dilim. Tapos paglingon nila ay tigok na ang mga lalaking nagsumbong sa kanila at ng ilan pa nilang mga kasama dahil kinain na pala ito ng mga halimaw na puno na nakapaligid na sa kanila. Kaya babay na para sa kanila. Samantala ay naubos ni Guts ang mga kalaban nitong Skeleton Knights. Pero hindi pa tapos ang laban nang gumalaw naman ang mga ugat ng puno sa paligid nila. Kaagad na lumipad ang umiwas na fairy pero nahuli ng mga ugat ng puno ang bida na hindi agad nakagalaw.
Tapos kasamang nahuli pa ang kanyang kamay at armas. Saka din lumabas ang pangit na malaking halimaw na puno na maraming mga mata na balak din siyang kainin. Nakita ni Guts ang katawan ng bata na kakainin ng halimaw kaya ito nagalit at inilabas ang secret weapon na baril sa kamay na pumutok. Kaya nakawala siya sa pagkakapulupot ng punong halimaw. Sa kagalit ang bida na buong lakas na hinampas ang malaking puno gamit ng malaking espada at nahati ang tigok na halimaw. Kalaunan pa ay nakalaya ang mga kaluluwa ng mga kawawang na trap na mga skeleton warriors. Sinabi ni Puck na hindi kasalanan ng bida ang pagkamatay ng mag-ama. At napatawa na lang ang bida na sinabing walang puwang ang mga mahihina sa mundong iyon. Saka din naglakad paalis. Narinig niya ang boses ng mga evil spirits sa paligid na nais kunin ang katawan niya dahil sa tatak na nakalagay sa katawan. Kaya nainis ang bida na sumigaw at pinatahimik ang mga ito sa pamamagitan ng pagpapaputok ng baril. Paglabas nila ng gubat ay sinalubong sila ng mga mandirigma na pinapamunuan ni Farnese. Nagpakilala ang mga ito na sila ang Holy Iron Chain Knights. Inutusan silang mahuli si Guts na inakala nilang Black Hawk of Darkness. Saka din kaagad na naghanda ang mga ito para mahuli si Guts. Dahil sa maraming mga knights sa paligid ay naaalala ni Guts noong naiipit sila ni Casca at pumatay siya ng 100 rapist. Isang knight ang umatake kay Guts na kanyang sinangga kaya nabitiwan ng bida ang espada nito dahil mahina pa rin ang kamay niya. Kaya ginamit na lang niya ang bakal na kamay para suntukin ang mga lumapit sa kanya. May ilang mga knights na nagpana ng crossbow na iniwasan ni Guts. Saka mas marami pang mga knights ang sumugod pero sinabi ni Farnese na huwag nilang papatayin ang bida. Lahat ng mga umatake ay parang mga itlog na na-scramble dahil napatid sa armas ni Guts. Saka tumakbo si Guts sa gitna ng mga mandirigma para suntukin ang mga ito. Nagalit naman ang kanilang officer dahil nahihirapan sila sa nag-iisang tao kaya ipinaalala ni Sir Paco na mga rich kids kasi ang grupo ng knights na iyon. Pero kasama siyang pinagalitan ng superior. Isang knight ang napatamaan ng palaso ang paa ni Guts kaya napilitan itong umatras sa isang puno. Inakala ni Farnese na pagkakataon na nila iyon para mahuli si Guts. Ngunit paglapit ng ilang knights ay hinati na sila ng hindi nakapagpigil na Guts at nagulat ang lahat ng mga nakakita sa kanyang brutality. Kaya mas lalong naisip ni Farnese na siya na nga ang Hawk of the Darkness na nakasaad sa paghuhulan na kanilang hinahanap. Sinabi ng naghanda sa laban na Azon na siya ang lalaban kay Guts. Inutusan nito ang mga mahihinang klase ng mga sundalo na tumabi dahil walang kalaban-laban. Nagpakilala siya sa bida at narinig na ni Guts ang kanyang kwento noong nilabanan niya ang 100 na knight sa isang bridge dahil may ipinagtatanggol na barangay. Naghanda si Azon na umatake ng kakaiba nitong pampalo kaya agad na umiwas-iwas naman si Guts na nasaktan pa rin ng isang paa. Dahil sa magkakasunod na pagtusok ni Azon ng armas nito sa malaking espada ni Guts ay napabaktumbling ang bida na naitapon. Sa isip ni Guts ay hindi niya maramdaman ng isang paa kaya siya nag-isip at nakita niya si Farnese na nasa gilid. Kaya buong bilis na tumakbo si Guts na sinabayan ni Azon ng paghampas na iniwasan ng bida. Pinatay ni Guts ang ilang mga sundalo na balak siyang pigilan. Saka din mabilis na binalak masaksak si Farnese na dumpensa ng espada. Pero isang kahoy ang naitapon sa paa ni Guts kaya na-outbalance siya at nasaksak pa ni Farnese sa balikat. At bagsak ang malaking tao na nawalan ng malay. Kaya feeling naman ni Farnese na siya ang nagpabagsak kay Guts na ikinamangha ng mga knights. Ilan naman sa mga knight ang malungkot dahil sa kanilang mga namatay na kasama. Dahil sa panginginig ni Farnese ay alam ni Azon na ito ang unang pagkakataon na may sinugat ang babae. Kaya sinabihan niya itong maging malakas dahil ang mga tao nito ay sinasakripisyo ang mga buhay. Nahuli ang walang malay na Guts na agad tinanggalan ng mga sundalo ng mga bakal sa katawan. May nakakuha din ng bihilit na Egg of King. Saka agad nagutos si Farnese na umalis na sila doon dala ang walang malay na Guts. Ipinakita ng magkasama palang sina Guts at Griffith at napasama sa mga patay na tao si Guts. Tinulungan siya ni Griffith na tumayo at sinabing good job dahil sa pakikipaglaban. Saka pa nagkwento ng tungkol sa may mga tao na swerte at malas sa battlefield. At binabahagi pa rin ang tungkol sa kanyang pangarap na kay Guts lang niya sinasabi. Nahuli si Guts na nilagyan ng posas na kahoy sa kamay at ng mabigat na 100 kilos na weight sa paa. Galit na galit ang mga sundalo na nakakita kay Guts. Pagdala sa kanya sa tent ni Farnese ay nagutos ang commander na iwan sila ng mga sundalo. Natatakot ang mga sundalo para sa kaligtasan ni Farnese at ayaw sanang umalis. Ngunit sinabi ng babae na siya ang commander ng grupo na iyon kaya umalis din ang mga knights. Kinuha niya ang pampalo ng ginamit sa 50 Shades of Grey saka nagpakilala na isang dating junior interrogator. Pero natawa si Guts kaya nainis ang babae na lumapit sa mukha ng bida. Ipinaalala ni Farnese ang Band of Hawk na pinakamalakas ng grupo ng mga mercenaries kung saan nakasali ang bida. Ayon kay Farnese ay nagrebelde ang mga ito at lahat ng mga miyembro ay biglang naglaho. At wala pang nakakuha ng bounty para sa mga ito.
Narinig lang nila ang balita na ilan sa mga ito ang nakaligtas. Nawala man daw ang leader nila ay pinalitan naman ito ng kasunod sa rangko na babae. At may captain silang malakas na lalaki na may hawak na malaking espada. At saktong ito ang description ni Guts na nakalaban at nahuli nila. Nagtanong si Farnese kung ano ang hawak niyang itlog. Pero tahimik lang si Guts na naalala si Griffith na naging Batman na demonyo. Dahil sa dala-dala ni Guts na itlog ay mas kumpirmado na si Guts ang kasama sa Band of Hawk at pwede siyang sunugin ng buhay kapag hindi nito sasabihin ang lahat ng nalalaman. Alam ni Guts na relihiyoso ang babae na naniniwala sa Diyos kaya nagtanong ito kung nakita na niya ang Diyos. Kaya sinabi ng babae na makikita nila ito sa langit. Kaya napatawa si Guts. Naalala nito ang isang tao na relihiyoso daw pero sinunog naman ng isang bayan ng mga tao. At wala na silang dapat pag-usapan pa. Dahil dito ay nagalit si Farnese na pinalo si Guts gamit ng sex toy nitong nagpapadugo. Sinabi nitong Holy Night daw sila at nararapat lang na igalang. Muli itong nagtanong ng gustong malaman sa bida alang-alang sa relihiyon. Pero sinabi ni Guts na walang silbi ang ginagawa ng babae dahil wala itong Diyos sa loob. Kaya nagalit ang na-offend na Farnese at biglang pinagpapalo ang katawan ni Guts nang walang tigil. Kaya natakot si Puck na nanonood. Biglang natigilan si Farnese nang pumasok si Azon na nagtanong kung anong ginagawa ng boss na babae. Pero sinabi ni Farnese na tapos na siya kay Guts kaya pwede na nila itong ilabas. Dahil higher rank ay wala namang nagawa ang mas matanda kundi makinig. Sinabi ni Sir Paco na loko daw si Guts dahil dinurog ang pride ni Farnese kaya nakangiti ang bida habang inilalabas sa tent. Sa isip ng bida ay wala siyang panahon para sa mga klase ng tao na kaharap. Papalubog na ang araw kaya nasa danger ang kanyang buhay. Dahil nasa paligid lang ang mga masamang espiritu na hinahangad ang katawan niya dahil sa kanyang dalang marka. Akala niya kung wala na siyang pag-asa. Pero dumating si Puck dala ang susi ng kulungan ng bida dahil trabaho daw niya ito. Sinabi ni Guts na para makalaban ay kailangan niyang kunin ang kanyang mga armas na nasa tent ni Farnese. Kapag lumaban daw ito ay gagawin nilang hostage at ang lalaban na sundalo ay papatayin nila. Dahil kailangan itong mahanap ang target na si Griffith kahit anong mangyari. Palihim silang nagpunta sa tent ni Farnese na nakita nilang nagpepenitensya habang nagdarasal. Saka mabilis na kinarate chop ng bida ang nawalan ng malay na babae. At agad din itong nagsuot ng armor at kinuha ang malaking espada. Sinabi ni Puck na huwag munang lumaban ni Guts dahil nanghihina pa lang siya at baka mabuksan ang sugat. Nang isang bantay ang sumilip na magre-report sana pero agad itong sinaktan ni Guts. Sa kanila naisip na dalhin si Farnese bilang hostage. Sinunog nila ang tent na naroon kaya naistorbo ang mga knights saka dumating si Azon na tinutukan ng armas ang bida. Pero binuhat na ni Guts ang sexy na lechon at sinabing susunugin ang puwet nito kung papahirapan siya ng mga kawal sa pag-alis. Kaya walang nagawa si Azon kundi utusan ang mga tauhan na hayaang makaalis ang bida. Sumakay agad ng kabayo si Guts at mabilis na umalis doon kasama si Farnese na hindi man lang pinagdamit. Loko ang Guts na ito. Sinabi ni Azon na agad nilang sundan si Guts tapos mabilis naman ang pagsunod ni Sir Paco na nakasakay na din ng kabayo at may dalang crossbow. Sa daan ay pinapaalalahanan ni Puck ang bida na magpasalamat sa kabayo kaya nag-thank you naman si Guts kay Horsey. Dahil sa pagtakbo ng kabayo ay nagising si Farnese na natakot at sinubukang bumalikwas pero pinatahimik siya ni Guts at binatukan pa. Dahil sa kakagulagol ni Farnese ay sinabi ni Guts na hindi siya titigil sa pagbatok dito kapag hindi tumigil. Sinabi ni Farnese na hindi makakapayag na marumihan siya dahil kay Guts at mas pipiliin pa nitong mahulog sa kabayo at mamatay. Kaya ibinitin siya ni Guts na ikinatakot ni Farnese na tumahimik. Sinubukang kausapin ni Puck si Farnese at hinawakan pa ang lips ng babae. At dahil walang reaksyon si Farnese ay nalaman nilang walang kakayahan si Farnese na makakita ng mga elf. Sa kanilang likod ay nakasunod pa rin si Sir Paco na papatamaan sana ang bida gamit ng hawak na crossbow. Pero natigilan siya dahil may lumabas na mga multo sa likod niya kaya siya nahulog sa kabayo. Nakita ni Puck ang mga paparating na multo na naramdaman din ni Guts na agad kinuha ang espada. Akala ni Farnese kung mga kasamahan niya ang dumating na kaagad pinagtataga ni Guts gamit ng kanyang espada. Pero nang isang multo ang lumapit na hinawakan pa ang mukha ng babae ay natakot siya. Pero tinaga ito ni Guts na napatawa at sinabing ito ang mga nakatago na hindi alam ng babaeng relihiyoso. Sinabi ni Guts na nakita na ang pupuntahan bago pa siya inistorbo ni na Farnese. Dahil nakaabot na ang babae sa puntong iyon ay sasabihin na niya ang nalalaman. Nakita ni Sir Paco ang bayan na inabandonan ng dating namumuno bago ng kaharian ng Midland. Nag-alaga daw ang hari ng mga aso dito pero nasunog ang lugar kaya wala nang nakatira. At ilang mga tao ang hindi na nakalabas pagpasok doon. Biglang natumba ang kabayo ni na Guts dahil sa pagod, kaya nahulog ang dalawa. Tapos paglingon ng babae ay nakitang napalibutan na sila ng maraming mga aso na naging mga halimaw at nais kumain ng babae na walang t-shirt. Kaya mag-t-shirt kayong mga naka-topless kung ayaw makagat ng asong ulol na dalawa ang paa.
Natakot ng labis si Farnese na ayaw mamatay sa ganong paraan, lalo nang umatake ang mga aso. Pero hinati ito ni Guts gamit ng malaking armas. Tumalon pa daw ang ulo na balak kagatin ng babae pero sinuntok ito ni Guts sabay sabing magdasal na si Farnese. Saka pa nagkalat ng mga pinugot na ulo ng aso si Guts. Mabilis ang pagtakbo ni Farnese na hinabol ng aso at pumasok sa bahay doon kasunod si Puck at ng kabayo. Saka kaagad na giniba ni Guts ang nasa pinto. Sa loob ay nagtanong si Guts kung bakit iniligtas ni Puck ang kabayo. Kaya ipinaalala ni Puck na ang kabayo ang dahilan kaya sila nakatakas sa mga knights. Nakita ni Puck ang ulo ng mga namatay na hayop na ginawang decoration sa pader kaya siya nalungkot. Pero kaagad umatras sa likod ng bida nang may maramdaman na kakaiba. Nasa labas naman si Sir Paco na nagro-ronda nang makita ang mga halimaw na aso na nakita din siya. Kaya siya napagbalingan na inatake ng mga ito. Sa loob ay narinig ni Farnese na may bumangga sa pinto. Akala niya kung kawal niya ang naroon pero mga pangit na aso pa rin ito na binalak siyang kainin. Swerte lang niya dahil naroon si Guts na iniligtas ulit siya na pinatay ang mga aso. Pero dahil sa takot ay napatakbo si Farnese sa hallway at nagulat na nagtanong nang may makitang kalbo. Sinabi ng kalbo na isa siyang keeper ng bahay na iyon. Nagpakilala ang babae na isa siya Holy Knight pero walang damit. Saka nagpatulong sa kalbo. Ngunit karne ang inisip ng kalbo na ipapakain sa mga aso nito. Naitapon doon ang mga karne ng aso na pinaghahati ni Guts saka din siya dumating. Kaya nainis ang innkeeper. Nang ilan pang mga aso ang pinaslang ni Guts sa harap ng pangit ay sinabi nitong huwag saktan ang mga fur babies nito dahil aso din siya. Saka nagpunta sa likod ni Farnese at dinilaan pa ang babae dahil mabango daw ang high quality na breed ng babae bilang noble. Naamoy din ng kalbo si Guts at alam na isa siyang survivor noon na hindi kinain ng mga demonyo. Kaya nainis si Guts na itinutok ang armas sa naging halimaw na malaking pitbull na kalbo lang kanina. Ito pala ang pakay ni Guts doon na sinabing hindi siya titigil sa paghunting sa mga demonyo kahit hindi pa naghilom ng husto ang katawan niya. Nakita din ni Farnese ang halimaw kaya natakot itong hindi makapaniwala. Sinabi ng kalaban na dahil sa selyo na nasa leeg ni Guts ay isa lang siyang pagkain para sa kanila. Pero umatake si Guts ng malaki nitong armas na iniwasan ng kalaban. Kaso ay na-stock sa tabla ang espada ni Guts tapos pumasok pa ang ilang mga aso na binalak siyang kagatin. Kaya sinuntok niya ito gamit ng bakal na kamay. Balak ng malaking aso na kainin ang wala pa ring silbi na Farnese. Kaya inilabas ni Guts ang armas at tinusok ang aso sa taas na nasaktan. Umakyat ito sa itaas na patawa-tawa pa. Saka nagtumbling sa harap ni Guts at sinampal ang lalaki na naitapon. Gustong lapitan ng aso si Farnese para kainin pero pumagitna si Guts na sinaksak ang ulo ng aso sabay sabing masarap daw siya dahil lasang tae na gusto ng mga aso. Kinagat ng aso ang paa ni Guts at sinabing pagkatapos kay Guts ay kakainin naman nito si Farnese mamaya dahil alam niyang kasing sarap ito ng may-ari dati ng lugar na iyon na kinain niya. Kaya naalala ni Puck ang nakita niyang ulo ng tao sa pader kanina. Saka ipinakita pa ang maraming mga kalansay na kinain na pala ng halimaw ang kanilang mga karne. May mga litrato pa ang mga noble na tao na kinain na niya dahil sa pagtawag sa kanya na pangit. Habang kagat-kagat ng malaking pitbull si Guts ay nilapitan ni Puck ang katawan ng babae sa dingding. Nang hawakan ni Puck ang katawan ay nakita niya ang nakaraan na katulong si Pitbull doon na sinusungitan ng mga boss na noble people. Nagalit ang aso na tumakbo para lapitan si Puck dahil ayaw nitong hinahawakan ang dating boss na babae. Dahil dito ay naistorbo ang aso na napanganga kaya nagkaroon ng pagkakataon si Guts na umikot at magamit ang espada. Kaya nasaktan ng aso na napasigaw dahil natabasan ng malaking ulo. Balak pa nitong umatake kay Guts pero paglapit sa bida ay ang natitirang katawan ng boss na amo ang ipinakagat ni Guts. Kaya naalala ng halimaw noong tao pa lang siya na ang boss na babae ang tanging mabait sa kanya na hindi siya sinungitan. Pero masama lang talaga ang pangit na pinatay ang boss nitong babae sa kakinain at itinago ang kalahating katawan bilang paggalang. Kaya sinabi ni Guts na nakakaasiwa ang pagkabaliw nito. Nagtanong si Guts kung nasaan pa ang ibang mga halimaw na tulad niya sabay kalabit ng hawak na crossbow. Pero hindi daw ito alam ng malaking aso. Tumakbo si Farnese patungo sa labas dahil sa takot. Samantalang tumayo si Pitbull na sinaksak ni Guts kaya namatay ang walang silbing pangit na aso pagtalikod ni Guts. Nakita ni Farnese ang kabayo na binalak sakyan para umalis. Ngunit nagulat siya dahil naging halimaw na rin ang kabayo na inipit ang labis ang takot na babae sa lupa at sinabi nitong paano kaya kung siya ang sasakay kay Farnese. Sabay dila ng lokong kabayo. Nakita sila ni Guts sa ganung sitwasyon at naalala nito ang pang-abuso noon ni Griffith kay Casca. Kaya buong galit na pinugot ng bida ang ulo ng kabayo na natigok. Saka sinabi sa napamulagat na babae na kung gustong mabuhay ay huwag tatakbo. Napagtanto naman ito ni Farnese na sumunod kay Guts. Habang naglalakad siya ay inisip kasi niyang powerless siya kaya nagkaroon tuloy ng pinto ang demonyo na mapasok ang utak niya.
May bloodlust pala ito na gustong-gusto noong pinapalo niya noon si Guts habang nakatali. Saka ito agad nagtanggal ng damit at nilapitan si Guts para romansahin. Alam ni na Guts at ni Puck na napasok ito ng masamang espiritu kaya nagtaka ang bida. Bumalik lang sa sarili si Farnese pagsapit ng araw at nang pumasok si Sir Paco. Sa labas ay inutusan ng naiiyak sa hiya na Farnese si Sir Paco na patayin si Guts. Pero sinabi ni Sir Paco na mas malakas ito sa kanya kahit gusto niya kaya sinampal siya ni Farnese saka naglakad palayo. Pero malakas pala si Sir Paco dahil sa pagpatay nito sa mga aso. Pero nagdraw pa sila ni Guts ng espada at nasugat pa ang mukha ng bida. Saka din ito nagpaalam at sinundan si Farnese. Samantala sa isip ni Farnese ay kailangan niyang patayin si Guts dahil kung nagsalita ito ng tungkol sa kanya ay tapos na ang dangal niya. Samantala sa kaharian ng Midland ay ipinakita ang namamatay na hari. Tinatawag nito si Charlotte kaya kaagad nais puntahan ng mga tauhan. Naglakad si Laban para puntahan ng prinsesa ng isang tao ang nagsabi sa tabi niya na babalik daw ang Hawk. Kaya natigilan si Laban na napaisip. Nakita niyang maraming mga katulong ang nasa pinto dahil hindi sila pinapapasok ng prinsesa. Dahil sa loob ay malungkot pa rin ang prinsesa na si Griffith ang gusto. Sinubukan siyang tawagin ni Laban na sinabing namamatay na ang hari. Pero huli na ang lahat dahil nagbateng-teng na ang kastilyo na ibig sabihin ay patay na ang hari. Kaya malungkot ang mga tao at ni Charlotte dahil iniwan sila ng hari sa panahon na kailangan nila ng leader. Napanaginipan ni Guts ang pagkatali ni Casca sa isang pole, saka din lang tinapunan ng mga apoy para sunugin. Nagising siya at inakalang na naginip lang. Pero nang tignan niya ang ilalim ng isang bato, ay mayroong homunculus doon na biglang naging mukha ng tao kaya agad niyang kinuha ang armas. Pero sinabi ng homunculus habang naglalaho na may panganib na paparating sa isang holy ground na kailangan niyang puntahan. Habang may ginagawa ay nakita ni Erica si Puff na kanyang tinaymingan sa kahinuli dahil akala niya kung snow fairy ito. Pero nabangga niya si Guts kaya siya nagsayang makita ang bida. Ipinakita din si Rickert na Meho lumaki din ng kaunti na masaya din na makita ang pagbabalik ni Guts. 2 taon pa lang nawala si Guts. Agad na nagtanong si Guts kung nasaan na si Casca at malungkot na sinabi ni Rickert na wala na ito. Naiyak si Erica na sinabing sinamahan niya itong magpunta ng gubat para kumuha ng berries at doon umalis si Casca. Pinagalitan ni Guts si Rickert na sinabing dapat ay hinanap si Casca pero siya ang sinuntok ni Erica na sinabing siya ang may kasalanan dahil iniwan sila. Saka sinabi ni Rickert na may dahilan kaya hindi siya umalis. Umakyat sa second floor si Guts at nakita doon si Godo na nakahiga dahil may sakit. Ito pala ang gumawa ng armas at kamay niyang bakal na agad tinignan kung ayos pa rin ito. Sinabi ni Godo na ayon sa kanyang obserbasyon kay Guts ay nakipaglaban siya ng walang tigil sa mga halimaw. At kung nakakaramdam siya ng lungkot ay ginagamit niya ang galit para hindi ito maramdaman. Pero ang galit ay nagdudulot lang ng walang katapusan na cycle. Kaya sinabi ni Guts na hindi ito maintindihan ni Godo dahil iba ang takbo ng buhay niya. Saka naalala niya ulit ang mga kasamang pinagpapatay ng mga demonyo at kinain na parang tinapay. Sinabi ni Godo na kasalanan ni Guts dahil tinatakbuhan ni Guts ang problema at nagpadala sa galit. 2 years ago ay basta na lang niya iniwan si Casca. At may hahalin tulad si Guts sa isang espada na nasira ang blade at tangi lang din na si Guts din ang makakapag-ayos ng sarili. Kalaunan ay sinamahan niya si Rickert at nagpunta sila ng isang libingan na puno ng espada pero walang katawan na naibaon doon. Sa isip ng bida ay nakamove on na si Rickert at tinanggap ang pagkamatay ng mga kasama samantalang siya ay nabubuhay pa rin sa nakalipas. Pagsapit ng gabi ay kumakain siya at kahit alam na ligtas doon ay hindi siya mapalagay kapag hindi katabi ang armas. Sa isip niya ay nais pa ring makapaghiganti dahil nakaukit na ang galit sa kanyang kaluluwa. Saka may nagbulong pang masamang espiritu sa isip niya na magiging mag-isa lang siya habang buhay dahil sa kasalanan. Kaya naisip ulit ng bida ang kasalanan na pag-iwan kay Casca noon. Saka pa lumabas si Corcus na sinusumbatan si Guts na pagpatay lang alam nito. Lumabas din bigla si Judd-O na muling ipinaalala kay Guts na dalhin si Casca para hindi ito mamatay. Napagtanto din niyang simula noong unang iwan niya ang Band of Hawk ay doon nagkandaloko-loko ang lahat. Naalala niya ang dulot na init ng apoy na nagmumula sa mga Band of Hawk. At ang pinaka-highlight na dulot ni Casca sa kanya na natatangi daw na dahilan kaya hindi siya kayang makain ng lubos ng kadiliman. Bigla pa niyang naalala ang sinabing homunculus kaya nasabi niyang may oras pa siya para itama ang mga pagkakamali. Samantala ay busy si Rickert sa pagpanday ng mga armas ni Guts habang kausap si Puck. Nang bumaba si Godo na kinuha ang maso at sinabing may gagawin. Nais sanang tumulong ni Rickert pero sinabi ni Godo na hindi kaya ng bata. At inutusan nito si Rickert na bantayan ang ampon nitong si Erica saka sabihin kay Guts na huwag mamatay. Kinabukasan ay ibinigay ni Rickert ang bagong ayos na espada kay Guts kasama ng isinuot nitong armor. May kasama pa itong gunpowder at crossbow. Ibinigay ni Rickert ang gamit sabay tanong kung saan pupunta ang bida. Sumagot si Guts na pupunta sa Holy Ground.
Nang sinabi ni Rickert na doon nagpupunta ang mga refugee at sinusunog ang iba na inaakala nilang witch ay naalala agad ni Guts ang nakitang vision kay Casca na susunugin sa apoy. Agad siyang nagpaalam sa mga kasama pati na rin kay Godo na sinabi kay Guts na huwag itong magdaldal para hindi mamatay. Sa isip kasi ni Godo ay hindi na sila muling magkikita ni Guts dahil sa takbo ng buhay nito ay pwedeng mamatay kahit anong oras. Ipinakita naman ng grupo ni Farnese kasama sina Azon at Serpico na nag-uusap tungkol sa kakaibang nangyayari sa paligid. Sinabi ng seryosong Farnese na gagawin lang nila ang kung anumang trabaho na sasabihin sa kanila ng kanilang mga boss. Napansin ni Serpico na masama ang mood ng leader nila. Dahil sa isip pala ng babae ay hindi nito makalimutan yung nangyari sa kanya noong gabi na dinilaan siya ng naging bad boy na kabayo tapos ginising pa ng masamang espiritu ang libog sa kalamnan niya. Sa isip ni Serpico ay hindi pa rin maalis ang nakitang mga kakatuwang bagay na hindi alam kung imahinasyon lang. Kapatid pala siya ni Farnese at dahil nakatakas si Guts ay pinagalitan ito sa kapag ginawang escort ng isang tao na kinaiinisan ng marami. Nasa ganun silang sitwasyon nang may lumabas na ilang mga tao sa itaas ng daanan nila na umatake gamit ng mga crossbow at nagpalipad ng palaso. Kaya nagulat ang hindi nakareact agad na Farnese. Galit na galit ang mga tao na umatake dahil sa pagpatay ng nakasakay sa karwahe sa kanilang mga kapamilya. Madali lang nilang nalapitan ang karwahe at nabuksan ng pinto pero isa sa mga ito ang natapunan ng bear trap sa ulo at tigok na bumagsak. Nahuli naman ng malaking lagaring gunting ang dalawa at nahati ng buhay. Saka din may pumitpit sa iba pang walang laban. Saka din nahuli ang panghuli na parang aso sa leeg. Lumabas ang kanilang boss na si Mazges na nagtanong kung anong nangyari. Agad na lumuhad ang mga knights sa harap ng High Cleric at humingi ng patawad. Pinatawad naman ni Mazges si Farnese at sinabing huwag silang mag-alala dahil malaki ang awa ng Diyos sa tulad nilang servant niya. Kaya nagpasalamat si Farnese na tumayo saka din nagtanong kung sino ang mga kasama ni Mazges. Sinabi ng boss na mga sinanay niya itong maging tagapagpahirap sa mga mahuli nilang gumagamit ng witchcraft. Nagtanong si Mazges kung anong dahilan kaya siya inatake ng nahuli na tao. At galit ang tao na sinabing dahil nais nitong maghiganti dahil sa pagsunog ni Mazges sa kanyang village. Sinabi ng cleric na ginawa lang niya ang utos ng Diyos. Pero nainis ang lalaki na sinabing dapat maparusahan si Mazges. Dahil dito ay biglang nagalit si Mazges na hinampas ang ulo ng lalaki kaya dead on the spot ito. Nagtanong siya kay Farnese kung anong gagawin kung siya ang magbibigay ng verdict sa mga umatake. At sumagot naman ng babae ayon sa naituro sa kanila na dapat sunugin ang mga ito ng buhay. Pinuri naman siya ni Mazges saka inutusan ng mga tauhan na gawin ang napili niyang parusa na breaking by the wheel. Kinuha ng malaking torturer ang bakal na wheel at pinagpipit-pit ang paa at kamay ng mga nagmamakaawa na nahuling mga tao. Tapos pangiti-ngiti naman si Farnese na nang ibabaw ang bloodlust nito na hindi lingid kay Serpico. Sinubukan ng natitira na tumakbo at binangga ang isang nanonood saka humingi ng tulong. Agad sinabi ng katabing babae na huwag makialam para huwag mapahamak. Saka ipinakitang ito pala si Casca na naglalaway pa dahil wala pa rin sa isip. Nang hinila na ng knight ang lalaki palayo ay sinabi ni Luca na sundan siya ni Casca sabay hila sa babae. Samantala sa isang lugar ay nagrereklamo si Isidoro dahil hino-hold up siya ng mga magnanakaw na matanda na gustong agawin ang pagkain niya. Sinabi niyang ang laki nilang mga tao pero ang tamad magtrabaho na parang yung buwaya sa kalsada. Pero sa huli ay ibinigay din ni Isidro ang pagkain at sinabing hindi ipagpapalit ang buhay para dito. Kaya masayang kumain ang mga siga na mabilis sa pagnguya at paglunok at hindi titirhan si Isidro na pangiti-ngiti lang. Biglang natumba ang mga kasama ng leader na nag-alala. Saka ipinakita ni Isidro ang lason na dala at ng mga pagkain na inilagay sa damit na parang sari-sari store. Balak siyang saktan ng siga kaya binato niya ito ng sausage saka agad ding pinalo sa mukha. Kaya bagsak ang mga siga na nawalan ng malay dahil bee venom lang ang ginamit niya. Aalis na sana siya nang makita ang mas maraming kasama ng mga siga. Agad na nag-isip si Isidro at kunwari umiyak ng malakas at sinabing kagagawan niyon ng mga cashhands na umatake. Magsasalita pa sana ang long hair na bumangon pero pasimple siyang tinadyakan ng bata. Sa kaunti-unting tatakas sana nang muli siyang tanungin ng mga siga at pagsuspetsahan. Kaya itinuro niya kung saan nagpunta ang mga cashhands. Biglang natigok ang nagtanong dahil napaligiran na pala sila ng mga cashhands na nasa bubong. Nagsitalunan ng mga cashhands at pinatay ang sinubukang manlaban ng mga bandido. Pero lahat ng mga ito ay walang kalaban-laban at brutal na natigok sa blades ng mga cashhands. Si Isidro lang ang natira na papatayin din sana ng isa pang cushion. Nang matigilan sila sa aura ng dumating na Guts, sinabi ni Guts na bagong hasa lang ang espada nito kaya tumabi ang mga cashhands dahil nagmamadali siya. Hindi nakinig ang mga siga ng mga cashhands na umatake ng sabay. Subalit sila ang hinati ni Guts sa ere kaya nanlaki ang mata ng mga cashhands. Kaya mas napahanga pa si Isidro kay Guts.
Pero isa pa ang binalak siyang atakehin sa likod na kanyang sinuntok ng kamay na bakal. Hinati ng bida ang tigda dalawa pang mga kalaban. Sabay siyang inatake ng mga natira pero umiwas ang bida. Saka nagalit na itong pinagkakarne ng mabilis ang mga kalaban na naging per kilo na karne ng tao. Saka napahanga si Guts sa espada na gawa ni Godo. Binati naman ni Puck si Isidro dahil nagkita silang muli. Naamoy nito ang mga pagkain na tinatago ni Isidro kaya agad itong pumasok sa jacket ng bata. Saka din binuhat ang mabigat na longganisa, itag at hotdog. Nasa malayo lang pala ang boss ng mga kusyan na pinanood ang nangyari. Sinabi ng apat na mga malaking alalay na tatalunin nila si Guts kapag pag-isahan ito. Pero sinabi ni Silat na magagawa nilang pigilan si Guts pero masasaktan sila ng labis. Dahil naalala pa rin nito noong nakalaban niya si Guts sa gubat. Sa Holy Ground kung saan tumatakbo ang iba't ibang mga refugee ay nabahala ang mga tao dahil sa pagdating ni Mazges. Ilan sa mga nagugutom na tao ang humingi ng pagkain sa isang knight na dala ang pagkain para sa monastery. Sabaw lang daw kasi ang naibigay sa mga tao kaya kulang nila. Kaya kinuha nila ng puwersahan ang mga rasyon sa loob ng karwahe. Nakita sila ng grupo ni Farnese kaya hinabol ang mga ito at nahuli ang mga nagnakaw. Sinabi ni Farnese na mga walang respeto ang mga ito dahil sinasaktan pa nila ang tumutulong sa kanila. Isang babae ang nagmakaawa para sa anak nito na hindi na kayang uminom ng breast milk. Kaya hindi alam ni Farnese ang gagawin. Nagsalita bigla si Mazges na nagpa-hero at sinabing tutulungan daw ang mga ito. Kaya pinayagan silang makapasok sa monasteryo. Monasteryo na may mga bangkay ng tao na nakabitin sa paligid na ginawang warning sign. Sa loob ay ihiniwalay ang mga lalaki sa mga babae at bata. Kalaunan pa ay ayos na daw ang bata kaya masaya naman ang nanay nitong nagpasalamat sa pari. Samantalang pangiti-ngiti lang si Mazges. Tinawag niya silang lahat kasama ang mga knights para may ipakita. At pagbukas nila ng pinto ay labis ang gulat ng mga bagong salta nang makita ang parang impyerno na kwarto dahil panay mga pinaparusahan ng mga Verdugo ang mga tao na naroon. Sinabi ni Mazges kay Farnese na judgment daw ito ng Diyos niya sa mga makasalanan. Ayaw sana itong tignan ng ina ng bata pero sinabi ng naglalaway pang manyak na Mazges na panoorin ito ng nanay para sa kaligtasan ng baby nito. Saka din biglang itinali ang ina na hindi na nakatakbo. At mabilis din itong sinaktan ng nagbabagang bakal na muling kina-bloodlust ni Farnese. Kalaunan ay may isa pang tao na dinala si Farnese dahil ito daw ang pasimuno ng rebelyon sa mga refugees. Nakita ito ng isang knight na si Jerome kasama si Luca habang nagpapasarap sila sa isang tent. Sinabi ni Jerome na ang alam lang ni Farnese ay ang walang silbi na paniniwala nito na walang kabuluhan. Nasa ganun silang sitwasyon nang biglang sumilip sa kanila si Casca saka napasigaw silang dalawa. Nagpanggap si Luca na sinabing kapatid daw niya si Casca. Bago umalis si Jerome na suki ng pokpok na Luca ay nagbigay muna ito ng kwintas na gawa sa perlas bilang bayad at sinabing pagkatapos nito doon ay isasama sa pag-uwi ang babae. Pero pag alis ng lalaki ay hindi naniniwala si Luca dahil alam naman ng totoo na walang magkakagusto sa pokpok na tulad niya. Nakaabang din lang ang mga bata na kapitbahay niyang narinig ang usapan ng dalawa at sinabing swerte daw ni Luca. Subalit sinabi ng babae sa kanila na huwag maniwala sa mga bolero na tulad ni Jerome. Agad din na nagbigay ng pagkain si Luca sa mga kasamang babae at sinira ang perlas na kwintas para paghatian nila ng mga kasama. Sinabi ni Luca na naroon sila para mag-survive pero hindi sila katulad ng ibang tao na naiinggit sa mga mas mayaman samantalang maliit naman ang mga mas mahirap. Kaya papalitan nila ang sistema sa pamamagitan ng paghahati-hati ng kung anong mayroon sila. Dahil kulang ng isang perlas ay binatukan ni Luca si Casca na alam na ito ang kumuha. Pero natigilan siya nang masira ang benda saka sinabing masaayusin ito. Ginawa niya ito para sa proteksyon ni Casca dahil maganda ito at siguradong maging target ng mga manyakol tapos baliw pa naman. May kumatok na isa pang customer kaya agad ibinigay ni Luca kay Lucy ang gamot na bigay ng customer niyang doktor. Saka sinabing samahan ni Lucy si Casca dahil magtatrabaho muna siya. At pinaiskor nga niya si Mang Kanor. Dinala ni Lucy si Casca at nagpunta sila sa kinaroroonan ng mga tao na binabato ang isang nakataling lalaki na inakusahan nilang witch. Kumuha din ng bato si Lucy at bumato para hindi isipin ng mga tao na kasabwat ng binabato. Nang nasa ilog sila ay nakita ni Lucy na hindi tumitigil ang pagdurugo niya kaya naisip niyang kapag lumala ang infection ay magiging baliw din siyang gaya ni Casca. Tinignan niya ang bumatengteng na simbahan at naisip na dapat sana ay refugee center iyon ngunit nakakabahala ang itsura. Saka din siya umupo na feeling natatakot. Papalubog na ang araw kaya naramdaman ni Casca ang pag-init ng seal nito sa katawan. Saka pa lumabas mula sa lupa ang mga zombie. Samantala ay naabutan ni Isidro si Guts na natutulog sa tabi ng isang putol na puno. Namangha siya dahil isang araw at kalahati itong tumakbo ng walang tulog at hindi niya naabutan kung hindi sumakay ng kabayo. Nilapitan niya ang espada ni Guts at sinubukang buhatin pero mabigat ito.
Kaya itinuro ni Puff ang tamang pagbuhat na ginawa naman ni Isidro. Pero napitpit siya dahil sa bigat ng armas tapos nagpabigat pa si Puff. Saka sinabi kay Guts na nahuli ang magnanakaw. Set up ang loko. Kinuha ni Guts ang espada at nagtanong kay Isidro kung bakit siya sinusundan ng bata. Naisip ni Puff na gusto siguro nitong maging apprentice ni Guts o di kaya ay bawiin ang pagkain na kinuha ng fairy na kinain na daw nila. Pero ayaw daw maging apprentice ni Isidro. Nagtanong si Guts kung ilan na ang napatay ni Isidro gamit ng espada at sumagot ang hindi siguradong bata na 2. Pero sinabi ni Guts na iwan na siya para hindi malagay sa danger. Nagsasalita pa si Isidro nang matigilan sila dahil sa pagdating ulit ng mga kalabang multo na nakasakay pa ng malaking gulong. Kaya nagulat si Isidro na pinisil pa ang mukha. Hinabol siya ng isang multo na nakatali sa gulong at mapipisat sana kung hindi iniligtas ni Guts gamit ng kamay na bakal saka din inispada kasama ng mga dagdag dumating. Mga multo daw ito na puno ng galit na naiintindihan daw ng bida. Pero dahil nagmamadali siya ay wala siyang oras para sa mga ito at pinaghahampas sila ng malaking espada. Samantala sa kinaroroonan ni Casca ay gusto siyang lapitan ng mga naglabasan ng mga multo pero natunaw sila dahil sa homunculus na nagbabantay kay Casca. Saka din agad na hinila ni Lucy si Casca. Samantalang may mga mata na tinitignan sila sa hindi kalayuan. Sa kinaroroonan ni Isidro ay nagising siyang nagulat dahil durog lahat ng mga multo na kinalaban ni Guts. Kaagad siyang kumilos para habulin ang bida dahil ayaw mapag-iwanan. Ipinakita naman ng tumatakbo na Guts na biglang napatigil kaya naitapon si Puck. Nakita pala nito si Skull Knight na binati siya at nasabing good choice ang pinili niyang kasama na elf. Nagtanong si Guts kung bakit naroon ang Skeleton Knight. Kaya sumagot itong nilalabanan niya ang mga multo at halimaw. Sinabi niyang napanaginipan ni Guts ang isang hawk na revelasyon ng pagdating nito sa mundo ng mga tao. Kaya naisip ni Guts na baka ito si Griffith. Sinabi pa ni Skull Knight na magkakaroon ulit ng eclipse tulad ng nangyari noon. Kaya napangiti si Guts na ipinagtaka ni Puff. Kaso ay sinabi ni Skull Knight na walang tao ang makakapagbago ng kung ano na ang naitadhana dahil mauulit lang ang nangyari noong nakalipas. Ganun pa man ay walang pakialam si Guts na sinabing gagamitin niya ang lakas para mailigtas si Casca. At sa pagkakataon na iyon ay lagot sa kanya ang kinaiinisan na si Griffith. Bago umalis si Skull Knight ay sinabi niya kay Guts na panatilihin na iisang tao lang ang pahahalagahan. Saka ito humarurot palayo. Samantala sa Holy Ground ay pinag-uusapan ng mga tauhan si Farnese na bakit daw nagpapagamit kay Mazges. Kaya umalis na lang si Farnese kasama ni Sir Paco at nakita ang ilang mga kalbo na hawak ang ilang mga uwak na pinapakain. Nagtanong sila sa isang executioner kung nasaan ang boss na High Cleric. Kaya sinabi ng nakamaskara na pupunta na ito sa kinaroroonan ni Mazges. Inakala ng executioner na baka natatakot sa kanila ang mga knights. Kaya sinabi nito ang pinagdaanan nila na kinamumuhian sila ng mga tao. Tinanggal niya ang maskara at gloves saka din nagpunta ng isang bintana para paarawan ang sarili. Kaya naging chicharon ang kamay niyang nagkabukol-bukol. Ito ang dahilan kaya may gamit silang full body covering kapag araw. Kahit ganun ang sitwasyon niya ay tinipon pa rin sila ni Mazges na sinabing pinili sila ng Diyos na magsilbi kahit ganun sila. Hindi man masaya ang weird sa trabaho pero ginagawa ito dahil iyon ang akala niyang pagsisilbi niya sa Diyos. Narinig nila sa loob ng pinto ang ilang pagbagsak na ipinagtaka ni Farnese. At nang buksan nila ang pinto ay nakita si Mazges na inuuntog-untog nito ang mukha sa sahig habang nagdarasal bilang pagpapakita ng pagiging relihiyoso. Kaya pala maraming kalyo sa mukha ni Mazges. Nang matapos na si Mazges ay nag-usap sila ni Farnese at sinabi ng babae na ilan na sa kanyang mga tauhan ang nagsisimulang magtanong kung bakit ilan sa ginagawa nila ay parang mas nahihirapan ang mga tao. Pero nakangiti lang si Mazges at sinabi kay Farnese na gawin lang nila ang trabaho dahil ito ay pagsisilbi sa Diyos. At huwag daw maging matigas ang ulo dahil ayaw ito ng Diyos. Kaya naman lumuhad at nagpabasbas ang relihiyosong Farnese. Samantala sa kinaroroonan ni Casca ay nakita ni Lucy ang lalaki na si Joaquim. Kinukumusta lang naman siya ng lalaki pero inakala ni Lucy na gusto ng lalaki ang kuweba niya. Tapos isinigaw pa ito ng malakas kaya narinig ng mga tao sa paligid. Ngunit concern lang ang lalaki sa kanya lalo na at alam nitong may sakit na dinudugo ang babae. Pero ibinulong nito kay Joaquim na kung mahal siya talaga ay makipagkita sa kanya pagsapit ng gitna ng gabi. Nang magkita nga sila sa gitna ng gabi ay nilapitan ni Lucy si Joaquim at nagtanong kung mahal ba siya ng lalaki na handa itong samahan siya sa impyerno. At pagsagot ng lalaki ng oo ay inaya niya ito na may pupuntahan sila. Hindi nila alam na sinusundan pala sila ni Luca, na sinusundan din pala ni Casca. Nagpunta sila ng isang kuweba kung saan mayroon ding iba pang mga dumating. Saka nakita ng lalaki ang kulto kung saan siya dinala ni Lucy. Gumawa sila ng ritual at may nangyari sa kanila ng lalaki. Pero nang hiniling na ni Lucy sa Diyos nilang demonyo na maisali sa kulto nila si Joaquim ay bigla itong natakot na tumakbo. Kaya inutusan agad ni Lucy ang mga kasama na patayin si Joaquim.
at ihinulog nila ito sa bangin. Dahil feeling na scam ay si Lucy pa ang naiyak. Pag-alis ng mga lalaki ay lumapit si Luca na kinagulat ni Lucy dahil nabisto na ang sekreto niya. Saka siya pa ang galit na sinabing kinaiinisan nito ang kaparehong pokpok na kunwari mabait sa kanila. Tahimik lang na pinagmamasdan siya ng naiinis na Lucas sa kanilapitan at sinampal-sampal ang mukha ni Lucy. Saka din lang pinagpapalo ang puwet nito na parang bata kaya humingi din ng patawad si Lucy. Nang ayos na sila ay aalis na sana sila nang makita si Casca na nahuli ng mga manyak at nakitang maganda pala ang mukha niya. Kaya agad binalak na abusuhin ang babae. Pero dahil nailabas ang seal ng babae ay na-activate ito at nagtawag ng mga multo sa paligid. Nakita din ito ni Luca at Lucy na tutulong sana kay Casca. Mabilis na pinasok ng isang multo ang isang lalaki at kinagat ang katabi. At ganun din ang nangyari sa iba pa. Naging mga pangit ang naroon at kakainin na sana nila si Casca nang biglang may lumabas na homunculus na multo at binugaw ang mga kapwa multo. Hahawakan sana ito ni Casca pero naglaho bigla kaya inisip ng mga manyak na naroon na isa siyang witch at sinamba siya. Mga siraulo. Samantala ay hinila at iniligtas naman ng isang multo si Joaquim saka din naglaho. Dahil dito ay hinuli ang mga witch worshippers at sinunog ng buhay ng mga Holy Knights sa pamumuno ni Farnese. Sinabi ng isang lalaki sa isang bata na dahil anak siya ng isang witch worshipper ay tulad din siya ng ama. Pero iniligtas ito ni Sir Paco na tinutukan ng nalintikan na pangit. Kalaunan ay nilapitan ni Jerome si Sir Paco at pinuri ito dahil sa pagliligtas sa bata. Kaya ipinaliwanag ni Sir Paco na ganun din kasi ang nangyari sa kanyang ina 3 taon na ang nakalipas. At pinagbintangan din siyang witch kaya alam niya ang pakiramdam. Saka din iniwan si Jerome. Samantala ay patuloy pa rin si Isidro sa pagsunod kay Guts na nagmamadali pa rin para puntahan si Casca. Dahil sa nalaman ng mga kulto tungkol kay Casca ay naging espesyal si Casca na binigyan nila ng maraming mga alahas. Pero pinaalis sila ni Luca dahil delikado ang lagay nila kapag mapansin sila ng mga Holy Knights. Natatakot naman si Lucy na negatibo ang takbo ng isip na kailangan pang mabibi ni Luca. Sinabi pa nitong mas maganda kung iwan na lang nila si Casca para hindi sila malagay sa panganib. Dahil babantayan naman daw ito ng mga kulto. Dumating si Nina na nagpatulong kay Luca dahil hinuli pala ng Holy Knight si Pepe na pinagkamalan nilang witch. Kaya labis ang takot ni Pepe na inakala aabusuhin ng mga kawal sa kapapatayin. Pero pinalo-palo siya ng Knight ng Latigo at nasaktan si Pepe. Dumating si Luca na ipinagtanggol ang mas bata kaya sinabi ng Knight na madadami siya sa kasalanan nito. Papaloin din sana siya ng Latigo nang may nanghila sa Latigo ng Knight kaya ito nahulog. Nagulat siya nang makitang si Guts ang salarin kaya siya natakot. Pinulot ni Guts ang Knight sa mukha dahil narinig na ito ang leader ng paghuli sa mga inaakala nilang witch. Nagtanong kung nasaan ang babae na may marka sa dibdib kaya napareact si Luca. Itinapon ni Guts ang Knight Commander sa kasama saka din mabilis pinatay ang iba na nahati. Kaya gulat na gulat ang mga nakakita. Kinuha naman ni Isidro ang susi at pinakawalan si Pepe pero tinawag kasi siyang unggoy ni Luca kaya ito napasimangot. Saka nagsalita din si Puck na kinamangha ng mga pokpok. May 2 pang Knight na umatake kay Guts na kanya ding pinagregla sa lupa. At dahil dito ay natakot ang mga Knights na tumakbo para daw magsumbong sa kanilang boss. Sinabi ni Luca na alam nito ang kinaroroonan ng babaeng may marka na tulad ng marka sa leeg niya. Kaya agad siyang iginalaw-galaw ni Guts. Sa tent nila ay naiwan pareho sina Lucy at Casca at nag-aalala ang makasarili na Lucy na balak umalis mag-isa. Pero napaluha ito nang makita si Casca na hinahawakan ang ulo ng kapwa babae. Sinabi ni Lucy na aalis daw silang 2 doon. Samantala ay mabilis ang pagtakbo ni Guts at ng iba pa patungo sa tent. Nagtanong si Luca kay Guts kung magkaano-ano sila ni Casca pero hindi sumagot ang lalaki. Pagdating nila sa tent ay pinapasok ni Luca si Guts para tignan si Casca. Ngunit wala na doon sina Casca at Lucy at nakita nilang wala na ang gamit nila kaya naisip nilang tumakas ang mga ito. Ipinakita nga ang 2 na tumatakbo at nadapa pa si Lucy na napaubo ng dugo. Pero ayos lang ito. Tapos nakita nila ang samahan ng mga kulto na inaabangan daw sila. Naghiwalay ang mga bida para mahanap ang mga babae. At habang naglalakad si Isidro ay kausap niya ang fairy na nasa ulo kaya takot na takot ang mga tao na naroon. Nagtanong si Puck kung bakit sinusundan ni Isidro si Guts at sinabi ng bata na gusto kasi nitong nakawin ang galing ni Guts sa pakikipaglaban. Nakita nila sina Casca at Lucy na dinala ng mga kalalakihan. At naisip nilang sundan ang mga ito dahil kapag bumalik sila para magsumbong ay baka mawala pa ang mga sinusundan. Sa kinaroroonan ni Farnese ay nag-report ang isang kawal at sinabi ang pag-report ni Joaquim ng tungkol sa kinaroroonan ng mga pagano na sumasamba sa kambing. Sinabi din ng kawal ang pagpatay ni Guts sa ilan nilang mga kasama na nanguhuli ng tulak ng shabu. Kaya hindi agad nakasagot si Farnese dahil si Guts ang nakakaalam ng libog niya.
Pero agad niyang sinabi kay Joaquim na dalhin sila agad sa kampo ng mga sumasamba sa kambing. Nakita ni na Isidro ang kuweba ng mga sumasamba sa mga kambing at wala silang mga damit. Tinawag ng pari nila ang mga masamang tao saka din dinala si Casca na isinakay sa ginawang trono nito dahil inakala nilang isa siyang witch. Naroon din si Lucy na tinanggalan ng damit dahil gagawing alay para sa Diyos nilang kambing. Sinabi ng pari nila na pag-aasawahin daw si Casca at ng kambing saka sila nag-celebrate. Pero problema ito para kay Isidro kasama si Puck. Kumuha siya ng mga bato para gawing armas saka din inutusan si Puck na puntahan si Guts para iligtas si Casca. Sinubukan ng isang kulto na saksakin si Lucy pero binato ito ni Isidro sa mata. Saka din agad pinaalis na si Puck para tawagin si Guts. Nag-akyatan ng mga lalaki para kunin si Isidro para gawing alay pero binato sila ni Isidro at nahulog ang mga pangit. Naalala ni Isidro noong tumakas siya sa mga bandido na hinahabol siya. At ngayong nahanapan na niya ang tulad ni Guts ay hindi niya sasayangin ang pagkakataon na mapalapit dito. Habang pinagbabato ni Isidro ang mga kulto ay sinamantala ni Lucy na lapitan si Casca. Pero nakita niyang nasasaktan si Casca habang hawak ang marka nito. Saka din naglabasan ang mga multo sa paligid na ikinatigil ng mga kulto at ni Isidro na napatanong kung ano ang mga ito. At saktong nakarating na din ang grupo ni Farnese sa kuweba at mabilis na inutusan ng mga sundalo nito na mahuli ang lahat ng tatakas. Kaya agad nilang tinutukan ang mga lumabas na lalaki kaso ay nagpatulong ang mga ito. Saka umatake ang mga humahabol na mga kulto na sinaniban ng mga multo na pumaligid kay Casca. Kaya ang aral na mapupulot dito ay huwag na huwag kayong sumali sa mga kulto kung ayaw niyong masaniban ng dyablo na diretso sa impyerno. Kaagad na inatake ng mga halimaw ang mga knights na pinagkakagat kahit na naka-armor na sila. Naunahan sila ng takot kasama ni Farnese na muntik matalan ng isang pangit pero pinatay ni Azon. Sinabi ni Azon ang narinig na chismis na gumagamit ng shabu ang mga kulto kaya sila nagiging baliw at kasing lakas ng 10 tao. Pero hindi kumbinsido ng lubos si Farnese lalo na at naalala ulit ang kabayo at mga aso na naging halimaw. Samantala ay pinagbabato pa rin ni Isidro ang mga umaatake na kapre. Natakot siya sa isa na mabilis kaya binato ng malaking bato. Nakita niya ang paglapit ng ilang pangit kina Casca at Lucy kaya kahit natatakot siya ay nilagpasan niya ang mga kapre at nagpunta kina Casca na umiiyak pa. Sabay sapok sa isang pangit. Agad nagpakilala si Isidro at binigyan ng damit ang walang damit na Lucy. Tumatakas naman sa secret na daanan ng pari at ng kambing pero dahil sa sungay ng kambing ay na-stalk sila. Tapos dumating pa yung nagmamanman na halimaw sa kanila na basta nalang in-injection ng kambing. Kaya pinugutan nito ng ulo ang pari saka din inapakan ng 2 extra na kinatakot ni Isidro. Dahil nahihirapan ang mga knights sa mga mas malakas na kalaban ay sinabi nila sa boss na umatras na sila na agad sinang ayunan ni Farnese. Pero nagulat sila sa dumating na napasigaw na Isidro dahil hinahabol ng halimaw na kambing. Sumigaw ang kambing na ikinagulat ng mga knights. Sinubukan itong tusukin ng sibat ng ilang knights pero sila ang sinungay ng halimaw na namatay. Kaya naniwala din sina Azon na halimaw ang kaharap nila at hindi adik ng shabu na nakumpirma din ni Farnese. Natakot ang mga sundalo at nagtakbuhan at dahil sa stampede ay naiwan si Casca na inatake ng halimaw. Samantala sa labas kung saan nagbabantay ang mga guard ay nagulat sila nang makita ang kisap mata na paglipad ni Puck. Kasunod nito ang mabilis din ang pagtakbo na Guts. Kaagad nilang dinaanan ang mga hindi nakareact na mga sundalo dahil sa bilis nilang dalawa. Sa loob ng kuweba ay pinalibutan ng mga kapre si Casca hanggang nakalapit ang kambing na halimaw. Hinawakan nito ang mga kamay at paa ni Casca para daw gahasain gamit ng ahas na buntot. Kaya pinuluputan ng ahas ang katawan ng babae na kitang-kita ng mga knight at nang nagagalit na Isidro na nais mang bato ng malaking bato. Saktong sa oras na iyon nakarating si Guts at mabilis na tinaga ang ahas at kamay ng halimaw na kambing. Saka din kaagad pinagtataga ang mga kapre na ginawang mga per kilo na karne ng kapre. Kaya nagulat ang mga knights kasama ni Farnese dahil sa pagkakita kay Guts. Sinabi ni Isidro na may alam siyang daan sa likod pero may utang na sa kanya si Guts. Saka patawa-tawa pa itong parang nakascore na Bombay. Nagtanong ang mga sundalo kay Farnese kung anong gagawin nila. At sinabi ni Farnese na patayin lahat ng mga kalaban kasama na si Guts at huwag hahayaan na may makatakas kahit isa. Kaya naghanda naman ang mga knights na umatake sa mga kapre. Sinabayan nito ni Guts sa pagpatay pa ng ilang mga kapre saka papalapit na sa secret escape route. Nais siyang pigilan ni Farnese pero muntik pa itong madisgrasya kung hindi iniligtas ni Sir Paco. Naramdaman ni Guts ang mabilis na paglapit ng kambing na kanyang sinangga. Sinabi ng kambing na hindi papayag na itakbo ni Guts ang balak nitong gawin na asawang si Casca. Mabilis itong umatake kay Guts na iniwasan ng espada at sinipa ang bida sa likod. Kaya nasabi ni Guts na malaki ang tulong ng armor na gawa ni Godo. Inutusan niya si Isidro na itakas si Casca na ginawa naman ni Isidro. Binalak silang atakehin ng kambing pero pinagpapana ito ni Guts kaya nahulog ang kambing na nagalit.
Naisip ni Guts na kalahating demon ang kalaban nitong kambing. Saka din niya agad nilagyan ng bala ang crossbow na kamay at sinabing sasama sa kanya si Casca. Umatake ang mabilis na kambing na muntik pang matuhog ang mata ni Guts ng sungay nito, pero pinagtatamaan ito ni Guts ng palaso saka umiwas. Dahil walang talab ang palaso ay inilabas ni Guts ang granada at nag-timing sa muling pag-atake ng kambing. Pinasabugan niya ito sa mukha at kaagad din na inilabas ang malaking espada at pinugot ang ulo ng kambing. Pero ang hindi niya alam ay naroon ang nanonood na demon officer. Samantala ay sinabi ni Azon sa mga tauhan na dalhin na si Farnese at tumakas doon. Pero nagalit ang babae na pinatigil ang tauhan at hinanap si Serpico. Samantala ay nagpasalamat si Guts dahil hindi siya nahulog sa makipot na daan. Pero nagulat siya nang makita sa unahan si Serpico na nakatayo na doon. Walang ano-ano na basta na lang niya pinatamaan ito ng mga palaso kaya nagtago si Serpico. Pero tinapunan pa ni Guts ito ng granada kaya sumabog. Inakala ni Guts na ayos na pero napailag siya nang mula sa ibaba ay tumusok si Serpico ng manipis na espada. Sumipa pa si Serpico na inilagan ng napaatras na Guts na hindi mabunot-bunot ang espada dahil pinipigilan siya ng pag-atake ni Serpico. Sinabi ni Serpico habang umaatake na malakas si Guts gamit ng malaking espada pero wala itong magagawa sa terrain na iyon. Kaya paatras-atras lang ang bida. Sinabi ni Serpico na nagiging problema daw siya para kay Farnese kaya dapat na siyang mamatay. Samantala ay narating ni na Isidro at ng dalawang babae ang dulo ng daanan kaya nagtanong ang lalaki kung doon ba tatakas ang mga kalto kanina. Pero may nakita silang tali na gagamitin sa pagtakas. Paarte-arte pa si Lucy na ayaw magbitin pero pumayag din ito nang sinabi ni Isidro na tumalon na lang ito kung ayaw magbitin. Naglambitin nga si Lucy na natatakot at inakala kung mahuhulog pero nakaabot na pala sa ibaba. Samantalang nahihirapan si Isidro na ibinababa si Casca na para pa ring bata. At patuloy lang sila na pinapanood ng halimaw na mata. Balik kina Guts at Serpico ay patuloy sa pag-atake ng manipis na espada si Serpico, habang pailag-ilag at sanggalang ang ginagawa ng napaatras na bida at nasisilaw pa sa liwanag ng sunset. Tumutusok-tusok si Serpico na lumalapit pero nataymingan siya ni Guts at sa isang iglap ay nahawakan nito ang armas ni Serpico. Binalak hilahin ni Serpico ang espada pero nagulat siya dahil sa lakas ng pagkakahawak ni Guts. Saka paagad sinuntok ni Guts ang espada na nabasag na parang bote. Agad pinatamaan ni Guts ng boga nito si Serpico pero mabilis ang mas maliit na lalaki na tumalon sa gilid at nagnakaw pa ng granada ni Guts na itinapon sa bida na gumamit ng cape nito. Sumabog ang paligid at nagkausok kaya nakatakas si Serpico. Sa isip ng bida ay magaling at mautak ang nakalaban nitong si Serpico. Tapos ipinakitang nagtatago lang sa tabi si Serpico. Samantala ay pinagpapalo ni Farnese ang dalawa nitong tauhan dahil sa pagkatakas ni Guts kahit nasang katutak silang naroon ng mga knights. Kaya napakamot na lang si Jerome na hinahanap si Serpico. Naistorbo si Joaquim dahil may nagbabato ng maliit na bato sa gilid. Ito pala yung mata na halimaw tapos sinundan naman ng walang takot na Joaquim. Nakita ni Joaquim si Lucy na nakatayo sa sekretong pasilyo habang nasa itaas ang mga kasama. Kaya natakot si Joaquim na tumakbo at sumigaw na naroon ang hinahanap ng mga knights na witch. Basta naman tinanggal ni Casca ang pagkakatali at magaan lang sa mga paa nagpatalon-talon sa mga bato at madaling nalapitan si Lucy na napalibutan na ng mga knights. Nais silang sundan ni Isidro na itinali ang sarili saka din tumakbo sa pader. Kaso ay nagkamali siyang nagpadaos-dos at naitali pa ang sarili at hindi makagalaw. Hindi naman masaya si Farnese dahil sa sinabi ng mga tauhan na hindi nahuli si Guts at wala din sa mga namatay. Nakita nito si Casca at naalalang ito ang babaeng sinubukan na iniligtas ni Guts. Samantala ay galit na galit si Guts na parang ngunguya ng tao na kinwelyuhan si Isidro dahil sa pagkakahuli ng Holy Knights kay Casca. At nakita nila sa malayo ang pag-alis ng mga Holy Knights na dala si Casca. Iniwan ni na Guts, Isidro at Luca ang mga kasama nilang babae dahil pupunta ang mga ito sa malaking bahay na bato. Sinabi ni Guts na huwag nang sumama ang dalawa dahil pampabagal lang sila at mamamatay lang sa daan. Pero sinabi ni Isidro na may sarili siyang dahilan. Maging si Luca ay nag-aalala din sa mga babae na hinuli ng mga Holy Knights. Sa tower ay lumilipad si Puck na kaagad nagtago ng may dalawang guard na muntik pa siyang makita. Nang ayos na ay agad din siyang lumipad para mahanap ang dalawang babae pero nahihirapan daw siyang huminga dahil may kakaiba sa lugar na iyon. Sa kulungan ay magkasama sina Lucy at Casca at paiyak-iyak si Lucy. Sinabi nito kay Casca na gamitin ang power dahil akala niya kung witch ito. Pero nang walang magawa si Casca ay itinulak niya ito sa kaulit nagdrama na mula dumating si Casca ay naging malas siya. Tapos agad ding niyakap si Casca dahil nakonsensya. Dumating ang dalawang torturer at pinili na kunin si Casca. Ngunit biglang nagbago ang isip nila at si Lucy ang hinila dahil wala daw itong paki sa kasama. Kaya sa daan habang hila-hila siya ng torturer ay iniisip pa rin niyang wala siyang kasalanan. Sinabi ng mga torturer na hinahanap nila ang witch na nabalitaan.
Kaya nag-aagaw ang isipan ni Lucy kung sasabihin ba nitong si Casca ang witch o hindi dahil ito ang turo sa kanila ni Luca. Pero nang buksan nila ang pinto ng torture room at nakita niya ang sangkatutak na mga bangkay ng tao na naroon kasama na ang buhay na nasusunog ay napasigaw siya sa takot na gustong maging makasarili. Sa kabilang banda ay paakyat naman sina Guts at ng dalawang kasama at ramdam ng bida ang init ng marka nito. Kaya alam na niyang may demon sa lugar na papasukin nila. Sa loob ng tower ay inutusan ng pari si Farnese na umalis na sa lugar na iyon nang mag-isa lang at ang may iwan na Holy Knights ay papangunahan ni Azon. Ayaw sana ng babae pero ipinaliwanag ng pari na ito ay utos na mula sa kanyang ama at wala silang magagawa. Pinipigilan ni Sir Paco si Farnese na mabilis ang paglalakad palayo para kausapin. Pero sinampal siyang bigla ni Farnese at sinabing alam nitong nagre-report si Sir Paco sa tatay nila. Ngunit ipinaalala din ni Farnese na siya ang boss doon at nangako si Sir Paco na magsisilbi kay Farnese. Saka sinabing alam nitong kinaiinisan siya ni Sir Paco na itinanggi naman ng lalaki. Nakasalubong nila ang dalawang torturer at ni Lucy na naiiyak saka humihingi ng patawad sa mga kasama. Pinuntahan ni Farnese si Musgus at sinabi ng cleric na narinig nito ang pakikipaglaban ng mga Holy Knights sa mga inakala nilang adik ng shabu pero hindi. Bumukas ang pinto at hila-hila na ng mga torturer si Casca kaya natigilan si Farnese. Napansin ito ni Musgus kaya sinabi ni Farnese na si Casca ang iniligtas ni Guts na tinawag nilang Black Swordsman. Nang sinabi pa ng isang tauhan nila na si Casca daw ang priestess ng culto at kilala siya ng Black Swordsman, ay nagka-interest bigla si Musgus na mabilis pinunit ang damit ni Casca at tinignan ang marka sa dibdib. Sinabi niyang isa nga itong marka ng witch kaya binuksan niya ang isang Iron Maiden torture chamber at lumabas ang isang tigok na babae. Saka din ipinasok si Casca at unti-unting isinasara ang pinto. Nakita nang dumating na Puck si Casca at nais tulungan pero wala siyang magawa. Nang maisara ang pinto at natusok si Casca at tumulo ang dugo sa marka niya ay biglang sumabog ang Iron Maiden na kinasaktan ng ilang torturer. Sa pagkakataon na iyon ay binato ni Luca ang isang bintana kaya siya pinagbuksan ng isa niyang suki. At habang iniistorbo ni Luca ang lalaki ay isang kisap na nakapasok at nakatakbo na si Guts sa loob na hindi nakita ng lalaki. Sa torture room ay maraming mga multo ang pinaligiran si Casca at walang idea ang mga naroon kung ano ang mga ito. Nais sanang lumapit ni Farnese pero pinigilan siya ni Sir Paco. Tapos may tumulo sa pisngi niya kaya siya napatingala at nagulat sa nakitang mga slime sa itaas. Napalibutan sila ng mga slime monsters kaya agad na tumakbo ang mga natakot na Men in Black. Kawawa din ang mga nakatali na tino-torture doon dahil maging sila ay kinain ng buo ng mga monster slime. Tinawag ng mga knight si Musgus na ihinabol pang murahin si Casca na parang siya ang may kasalanan sa nangyayari sa paligid bago umatras. Nakita ni Puck na napaligiran na ng monster slime si Casca na pupuntahan sana pero nasurhan na siya ng slime kaya napilitan siyang umatras. Nagtanong si Azon kung anong nangyayari pero sinabi ni Sir Paco na saka na siya magpaliwanag. Dahil sa kaguluhang ito ay hindi nila napansin ang paghila ni Guts kay Farnese sa isang gilid at agad na tinutukan ng kutsilyo. Magtatapang-tapangan pa sana ang babae pero nagsalita din ito nang pakainin siya ng bida ng kutsilyo at sinabi kung nasaan si Casca. Sinabi rin ito ang mga halimaw na hindi niya inaakalang totoo. Ayaw sana niyang samahan si Guts sa torture room pero sinuntok ni Guts ang estatwa na nabasag at galit na galit kaya sumunod din ang babae. Samantala ay naglalaban ang isip ni Lucy nang marinig ang ingay sa labas. Saka narinig ang ingay ng parang monster slime kaya nagpatulong na buksan ang pinto. Nabuksan nga ito at tumambad sa kanya si Luca na kasama sina Isidro at ni Jerome na sinasamahan na sila. Sinabi ni Jerome na hunter siya ng mga witch pero ayaw niya ng misyon na iyon at gusto nito si Luca kaya tumutulong. Aalis na sana sila pero sinabi ni Luca na may isa pa silang hinahanap sabay tanong kay Lucy kung nasaan si Casca. Pero nagsinungaling ito na hindi niya alam. Papunta sana sila ng basement nang bigla silang matigilan dahil may ingay na narinig. Saka tumambad ang mukha ng isang napakalaking monster slime. Sa monster chamber naman ay nakita ni Guts at Farnese ang mga bungo ng mga namatay na tao kaya natakot ang babae na hindi pa rin makapaniwala. Nakita nila ang isang gumagalaw na helmet na agad kinuha ni Guts at si Puck lang pala ang nasa loob na nagtatago. Sinabi ni Puck na nilamon ng mga monster slime si Casca pero nagtaka din siya dahil si Casca lang ang hindi natutunaw sa lahat ng tao na kinain ng monster. Nagtataka si Farnese kung anong ginagawa ni Guts at nang masilip niya ang helmet ay nakita si Puck. At para siyang nakakita ng multo. Saka din sinabi ni Guts na malaya na siya saka din sila umalis. Natigilan saglit si Farnese na hindi napansin ang monster slime sa paa pero agad na hinabol ang bida. Samantala sa loob ng slime monster ay naroon lang si Casca na kasama ang homunculus na pumoprotekta sa kanya. Sa kinaroroonan ni Musgus ay pinapasok na rin ito ng mga monster slime. Sinabi ng mga tauhan nito na umalis na ang boss nila. Pero hindi daw ito si Suko alang-alang sa kanyang relihiyon.
Hindi niya napansin ang paglapit ng Demon Eyes tapos saka na lang napasigaw sa sakit si Mazges. Ipinakita naman sina Jerome kasama ng iba pa na tumatakas at papunta ng chapel. Ngunit pagdating doon ay napuno na rin ito ng mga monster slimes, kaya naipit sila sa magkabilaan na bahagi. Akala nila kung tigok na sila nang biglang masunog ang mga monster slimes at mahulog si Casca mula dito na kaagad namang sinalo ni Mazges. Nagkaroon pala ng fire magic si Mazges na inakalang ang Diyos ang nagbigay ng kapangyarihan niya at patawa-tawa pa. Sinabi ni Isidro na ibigay sa kanila ni Mazges si Elaine. Pero hindi daw pwede dahil ito ang witch na dahilan ng kaguluhan doon. Subalit sinabi ni Isidro na mas kahina-hinala siya na witch kaya pati si Jerome ay hinawakan ng armas. Inutusan ni Mazges ang isang tauhan nito na umatake ng malakas nitong armas na kinabutas ng pader. Kaya nahulog tuloy si Luca na nasa pinakalikod. At siya ang hinawakan ni Lucy na hinawakan naman ni Jerome habang balak silang atakehin ng isa pang torturer. Nasa bubong ang Demon Eye na palaging nakamatsyag sa mga nangyayari. Pero paglingon nito ay naroon na si Skull Knight na naghanda ng espada. Mabilis naman sa pagtakbo si Guts kasama si Puck samantalang sumusunod pa rin si Farnese. Habang hawak ni Lucy si Luca ay iniisip nitong hawak niya ang buhay ni Lucas saka ngumiti na parang may balak. Pero bago pa siya makagawa ng masama ay sinabi ni Luca na bantayan ni Jerome si Lucy saka nagpatihulog kaya nang hinayang si Jerome. Habang nahuhulog si Luca ay mabilis ang pagbaba ng Demon Eye at ni Skull Knight na sinalo na rin sa daan si Luca. Na pinagkamalan pa siyang si kamatayan dahil skeleton si Skull Knight. Nakita rin ni Jerome at Isidro ang mga mabilis na anino kaya sila nagtaka. Bumalik lang sila sa mundo nang marinig ang pag-atake ng torturer na naroon pa rin at tatamaan sana sila ng poste kung hindi lang sila iniligtas ng dumating na Guts. Sa baba ay tahimik si Luca na nagtanong kung si kamatayan ang kaharap. Kaya nagtanong si Skull Knight kung excited bang mamatay si Luca. Akala daw ni Luca kung painless death ang naranasan niya pero nagtanong kung bakit parang hindi naman langit ang pinuntahan nila. Kaya sinabi ni Skull Knight na nasa isa silang sementeryo at hindi papatay ang babae. Pero sinabing huwag itong aalis sa kabayo kung ayaw mamatay. Saka agad na pinalabas ni Skull Knight ang Demon Eye na nagtatago. Sa taas ay nagkaroon naman ng pakpak sina Mazges at ng mga kasama nito at hawak ni Mazges si Casca na balak nitong itakas. Nagtapon ng mga kanay si Guts para sana masira ang pakpak ni Mazges pero sinangga ito ng tauhan niya. Naramdaman ni Guts na hindi demon ang kaharap pero bago sa kanya. Isa sa mga tauhan ni Mazges ang umatake pero ito ang tinalong at tinaga ng bida kaya napahanga sina Isidro at Puck. Mayroon pang umatake ng pangtanggal ng mata pero kinagat ito ni Guts at inuntugan ng ulo ang kalaban na umiwas sa kanyang pagtaga. Dumating yung malaking torturer na hinampes niya ng malaking espada ang pangpitpit nito at natamba silang pareho. Nakaakyat naman na si Farnese na nakita si Guts na patuloy sa pakikipaglaban. At nakita din ng babae ang mga nakadisplay na grupo ng mga tauhan ni Mazges kasama siya na may pakpak na sila pero naging mga monsters. Sa kinaroroonan ni Skull Knight ay lumabas ang Demon Eye na pinapabalik si Lucas sa mundo ng mga tao. Saka din umatake ng galamay nito na pinaghahati ni Skull Knight. Pero mabilis na nahuli ng Demon Eye si Luca kaya nagtaka si Skull Knight. Nagising na lang si Luca na napapaligiran ng mga kandila at naroon din ang Demon Eye na nagsalita. Kaya nagtanong ang babae kung sino ito. Sinabi ng Demon Eye na hindi na niya kilala kung sino siya. Pero ipinakita ang isang gasgasan na bata na kinatatakutan ng mga tao na binato palayo kaya nahulog sa butas na iyon. Hanggang matabunan siya ng mga bangkay ng mga tao na itinatapon doon. Sumigaw-sigaw daw siya para magpatulong. At may mga anghel na nakitang lumipad sa itaas na sinabing gagawin ang kahilingan ng Demon Eye. Kalaunan pa ay ipinakita ang kakaibang nilalang na ito pala ang demon version ni Humpty Dumpty. Sinabi ni Humpty Dumpty na napakarumi na ng mundong iyon dahil sa mga tao na walang ginawa kundi kalokohan. Nagtanong si Luca kung gusto ba ng monster na mag-revenge at sinabi ni Humpty Dumpty na gusto nito ng kaligtasan ng mundong iyon saka din ipinakitang may seal din ang dila niya na katulad ng seal ni Guts at Casca. Patuloy lang sa pagtaga si Guts sa mga kalaban na nagsasalit-salitan para kalabanin siya. Dinaluhong siya ng malaking kalaban kaya siya naitapon at natamba pero inislice niya ito sa kaagad nagtapon ng kanay sa mata ng isa pang kalaban kaya nag-double kill si Guts. Kaya hindi makapaniwala si Jerome sa nakikitang tao laban sa mga halimaw. Dahil na hype ay gusto ding lumaban ni Isidro na pinipigilan ni Jerome. Pero sinipa nito ang itlog ng Knight. Sinabi ni Black Doctor kay Mazges na trabaho nila ang pakikipaglaban. Kaya sinabi ni Mazges sa iba pang mga kasama na umalis na sila doon. Pero na-surprise attack sila ni Isidro at Puck na pinukpok siya ng bato at lollipop pero walang epekto sa napasimangot na Mazges. Tumatakbo si Guts na balak bawiin si Casca pero pinaulanan siya ni Black Doctor ng maraming balahibo na kinaistorbo ng bida. Kaya madaling nahuli ng monster bird ang ulo ni Guts. Sinabi ni Humpty Dumpty na dahil sa pagtitipon ng mga tao doon tulad ni Guts at Casca na may marka, kasama na rin siya,
ay mangyayari na matatawag nila doon si Griffith na pinakaasam ng mga natatakan. Nagtanong si Luca kung bakit siya dinala doon ni Itlog na may paa. Pero bago pa ito nakasagot ay dumating na si Skull Knight na agad niyang inilagan. Saka sinabi ng nagtago na Humpty Dumpty na gusto lang may makausap. Nagtanong si Luca kay Skull Knight kung sino ito. Pero sinabi ni Skull Knight hindi na iyon mahalaga. May kinain na barya si Skull Knight saka din kaagad na binuhat si Luca at umalis sila sa butas na iyon. Pero pagtingin nila ay may malaking mukha sa harapan. Hawak ni Black Doctor ang ulo ni Guts kaya sinabayan ito ng mga kasamang may pakpak na mahuli si Guts gamit ng kanilang mga armas. Hindi na nagsayang pa ng oras si Mazges na lumipad hawak si Casca at sakay si Isidro sa likod niya na nagrereklamo. Nagpunta ng harap ni Guts ang malaking torturer sabay sabi ni Black Doctor na dahil sa balak pagpatay sa pari ay dapat mamatay si Guts. Saka din siya agad hinampas ng breaking wheel ng 2 beses kaya naitapon si Guts. Muli siyang pinatayo ng mga ibon na may kadena at hahampasin ulit ng breaking wheel. Kaya ginamit na ni Guts ang secret weapon nitong baril at bagsak ang malaking torturer. Saka din niya tinaga ang isa pang ibon na natigok din. Kaya patuloy lang sa paghanga si Jerome kay Guts. Binalak siyang maampas ng maliit na mabilisang paglipad pero umiwas siya at tinapunan ito ng granada. Saka din kaagad na winakwak ng malaking espada kaya tigok din ito. Nagdasal pa daw si Black Doctor bago muling nagpatama ng marami nitong balahibo sa mukha ni Guts na hindi na nagpaistorbo. Nahuli ang leeg ni Guts pero kaagad siyang nagwasiwas at putol ang armas ng kalaban kasabay ng leeg nitong nalaslas. At tigok din itong bumagsak na naubusan ng dugo. Aalis na sana si Guts pero biglang lumindol ang lugar. Saka pa nagsilabasan ng mga slime monster na lumaki. Ipinaliwanag ni Skull Knight kay Luca na mga emosyon nito ng galit na naipon sa lugar na iyon. Hindi ito normal pero nagmanifest sila dahil sa pagtitipon doon ng mga tao na may selyo sa katawan. Saka nang makita sila ng mga ito ay hinabol sila ng mga malalaking monster slimes pero mabilis ang kabayo ng skeleton. Samantala ay may sundalo na nag-report kay Azon tungkol sa mga halimaw na umatake. Pero wala pa silang alam kung nasaan si Farnese. Sinabi ng pari na kasama ni Azon na kung may mangyari kay Farnese ay lagot sila sa tatay nito. Tapos naramdaman din nila ang paglindol sa paligid. At natakot silang hindi makapaniwala sa pagdating ng mga monster slimes, kaya agad nag-utos si Azon na umalis na sila pero maraming natabunan ng bato. Samantala sa tower ay nagigiba na ito at nahulog si Farnese na nagpagulong-gulong pababa pero iniligtas siya ni Sir Paco na naroon din kaya nakaligtas ang babae. Hindi naman makapaniwala sina Mazges na lumilipad habang tinitignan ng tower na biglang naging hugis ng kamay tulad ng nakita na dati ni Guts. Nakita din ito ni na Pepe at ng dalawa pa sa malayo. Nais sana ni Pepe na puntahan sina Luca pero pinigilan siya ni Nina dahil wala itong magagawa doon. Pinatigil sila ng isa pa dahil may narinig silang sigawan sa refugee camp. At nang ipakita nga sa camp ay isang bata ang natatakot sa naging zombie na tatay. Pero pagtingin niya sa nanay ay naging monster din ito. Saka pa ipinakita ang maraming mga halimaw na kinakain ng maraming mga tao sabay nasusunog ang lugar na nag-shape ng asterisk. At kitang-kita din ito ni Guts sa kinaroroonan. Habang nag-aayos ang mga natitirang grupo ni Azon para umalis doon ay naistorbo sila sa pagpapatulong ng maraming mga tao na hinahabol ng mga monster slime na naging higanti. Kaya nabahala din ang mga knights na na-corner. Subalit biglang nasunog ang mga monster slimes dahil sa apoy na pinakawalan ni Mazges mula sa itaas. Kaya naligtas ang mga tao at mga sundalo na napatingala at nakita si Mazges na tinapon si Isidro paalis ng likod. Sinabi nitong huwag matakot ang mga tao dahil siya mismo ay binigyan ng Diyos ng bagong itsura na parang anghel. Kaya napaluhod ang mga tao na sinamba siya. Sinabi nitong gagawin ang responsibilidad doon at lilinisin ang lugar mula sa mga demonyo at susunugin din si Casca na inakala nilang ugat ng kaganapan doon. Saka din kaagad na sinunog ang mga natitira pang monster slimes at zombies. Bumaba siya saka din kaagad na pinatayo si Casca na bumalik naman mula sa pagkakatulog. Susunugin daw nila ito para matanggal ang sumpa doon. Nakakapit naman si Isidro na naiinis kay Mazges at kasama pa rin niya si Puck. Dahil tinalian na ng mga tao si Casca para pahirapan ay mabilis naman ang pagtakbo ni Guts para puntahan ang babae. Pero problema niya ang mga monster slimes na nagmumultiply. Sinubukan niyang tinabas ang isa pero kaagad din itong tumubo. Saka naalala ng bida ang sinabi ni Skull Knight na walang tao ang makakapigil ng mangyayari doon at isang tao lang ang pahalagahan ng bida. Kaya binilisan niya ang pagtabas sa mga monster slimes na nasa paligid. Pero nahihirapan siya dahil sa dami ng mga ito at naalala niya ang nangyari noon na wala siyang magawa para maligtas si Casca. Ipinakita naman si Casca na hawak pa rin ng mga tao at inaayos na ang lugar para pagsunugan sa kanya. Sinabi ni Skeleton Knight kay Luca na kung gustong mabuhay ay umalis na doon. Pero sinabi ni Luca na gustong umalis doon pero ang problema ay hindi alam kung paano. Saka may gagawin pa daw itong mahalaga saka umalis.
Kaya napatawa na lang si Skull Knight na sinabi sa dumating pang si Zod na mortal na kalaban na walang tao ang makakapagpabago sa mangyayari doon. Sa tower naman ay naglalakad paakyat ang itlog na sinabing mamamatay na siya doon. Habang patuloy pa rin ang panonood niya kay Mazges na patuloy ang pagsunog sa mga monster slimes, sa tuktok ay nakita niya ang homunculus na nanghihina na. Kaya kinain niya ito para daw gamitin ang katawan niya. Sa tuktok ng tower ay nakikita ni Isidro ang kaganapan sa baba na kinaiinisan niya. Tapos narinig ang mga dumating na sina Jerome at Lucy kasama sina Farnese at Serpico. Sa isip ni Jerome ay malas daw dahil nakasabayan pa ang mga kasamang knights na hindi pa alam na nagtraidor sila. Tinawag ni Isidro si Jerome kaya nagkaroon ng rason ang lalaki para magpaalam sa mga commander. Sa baba ay patuloy ang pagsigaw-sigaw ng mga tao habang hinahanda ang pagsunog kay Casca. Sa malakas na pag-utos ni Mazges ay itinapon na ng mga tao ang apoy sa kinaroroonan ni Casca. At kitang-kita naman ito ni na Farnese at Serpico. Dahil nasusunog na si Casca ay mabilis naman ang paggalaw ni Guts para malagpasan ang mga slime. Tapos mabilis din ang pagplano at paggalaw ni na Isidro at Jerome. Nakatali si Isidro na tumalon mula sa tower sakto kay Casca kaya madali lang niyang natanggal ang pagkakatali ng babae sa pole. Niyakap niya ito at kasabay na ihinulog ni na Lucy at Jerome ang mas mabigat na bato sa dulo ng tali kaya agad silang nakaakyat. Pero hindi nila inasahan na sinundan sila ng lumilipad na Mazges kaya mabilis na hinila ni Isidro si Casca at nakailag sa pagdagit sana ng pari. Saktong sa oras na iyon ay sinisid na lang ni Guts ang mga monster slimes at mabilis na tinalon si Mazges sabay tarak ng malaking espada nito sa katawan ni Mazges. Kaya pagbagsak nila ay patay si Mazges na bulagta sa sahig. Nagtaka si Guts kung ano yung nakita niya na nadaanan sa pader at naalala yung homunculus. Pero naistorbo siya sa pag-iisip nang umatake ang isa pang torturer with wings. Mabuti na lang at iniiwas ni Isidro si Casca. Pero may isa pang parating na kinabahala ni na Isidro at Puck. Biglang bumangon si Mazges na nagbago ang itsura at malakas na sinuntok si Guts na sumangga ng armas nito. Sasaktan sana ng isa pang torturer si Casca at Isidro pero iniligtas sila ni Jerome na hindi na naitago kina Farnese at Serpico na kasama na ni na Guts. Sinabi ni Morges na sa ngalan ng relihiyon nito ay paparusahan si Guts. Kaya masaya ang mga tao na nabuhay ulit ang inakala nilang anghel. Samantala ay nagsisimula ng magtanong si Farnese kung naging anghel ba o monster si Mazges. Inilabas pa ni Mazges ang Bible nitong nasira na sinabing ito daw ang nagligtas sa kanya. Pero sinabi ni na Jerome at Isidro na nasira ang libro kaya yung balat ni Mazges ang makapal. Inutusan ni Mazges na hulihin ng mga kasamang ibon si Casca. Inispada ni Guts ang mukha ni Mazges pero hindi ito nasaktan kaya naisip ni Guts na kasing lakas nito ang isang demon. Tapos bigla pang naging mga kamao ang mga pakpak ni Mazges na pinaligiran si Guts saka pinagsusuntok na parang machine gun. Kaya nasaktan si Guts. Agad pang nag-fire breath si Mazges sa mukha ng bida na sumalag ng cape nito. Pero nasaktan si Mazges sa baril ni Guts at ang mga kasama nito ang nabugahan. At kaagad na itinulak ni Guts ang espada sa bunganga ni Mazges na napatras. Pero kinagat ni Mazges ang espada ng bida at sinabing walang power ang bida para masira ang matibay niyang armor. Kaya tinapunan na lang ni Guts ng kanay ang mata ni Mazges na nasaktan. Habang busy si Guts sa pakikipaglaban kay Mazges ay nag-uusap naman sina Isidro at Jerome kung anong gagawin. Tapos sa isip ni Lucy ay kailangan niyang layuan ang mga kasama para makasurvive. Kaya lihim itong tumakbo palayo sa mga kasama. Naging target tuloy siya ng mga kambal na torturer na muntik magunting kung hindi lang siya aksidenteng nahulog sa ibaba. Pero sinabi ni Puck na ramdam pa rin niya ang life force ni Lucy na buhay pa. Sinabi ni Puck na siya ang bahala sa mga may pakpak na ikinaduda pareho ni na Jerome at Isidro. Nagtampo ang fairy na sinabing huwag na lang daw pero nilambing muna siya ni Isidro sa kamuling pumayag. Sinalubong ni Puck ang dalawang may pakpak at biglang nagliwanag ang katawan kaya nabulag ang mga kalaban. Saka din sila pinagbabato ni Isidro at bagsak silang pareho. At tigok ang dalawang kambal sa espada ni Jerome na napabilib kay Isidro. Dahil sa pagkamatay ng dalawang alalay ay mas lalong nagalit si Mazges na nagtanong kung hindi ba takot ang mga kaharap sa kanyang boss. Pero sumagot ang bida na hindi ito papayag na saktan ulit si Casca. Samantala sa baba ay kinakain ng monster slimes ang mga bangkay at papalapit na sa mga tao na tinatawag si Mazges na iligtas sila. Pero mas gusto ni Mazges na makipaglaban kay Guts. Muli nitong na-corner si Guts nang marami nitong sabay-sabay na pagsuntok sa bida. Kaya nasaktan si Guts na naitapon sa suntok ng kalaban at feeling daw niya ay binangga ng truck. Nagtanong si Mazges kung isasakripisyo ba ni Guts ang mga tao dahil lang sa hindi pagsunog kay Casca. Kaya nagalit si Guts na sinabing mga bakla naman sila dahil inilalagay nila ang sisi ng kasalanan sa babae na walang kinalaman sa kanila. Muling nagalit si Mazges na pinagsusuntok ulit si Guts na hindi makagalaw dahil sa combo attack ni Mazges. Pero may nakita siyang butas sa katawan ni Mazges na yung tinusok niya kanina.
Sinuntok siya ni Mazges at nasaktan ng labis si Guts na knockdown pero mayroon pa siyang nailagay na gunpowder sa katawan ng kalaban. Saka siya na-smash ni Mazges kaya natakot ang mga kasama niyang natalo na siya. Naghanda si Mazges ng apoy sa bunganga na balak sunugin si Guts pero siya ang biglang sumabog. Saka din ito sinamantala ng bida na tinaga ang malaking kalaban ng makailang beses. Sinaksak niya ng malakas ang leeg ni Mazges na nag-apoy. Saka pa daw nagdasal si Mazges habang hinuli ang bida na dadalhin din sa kabilang buhay. Pero nagawa siyang buhatin ng bida gamit ng malaking espada at buong lakas na itinapon sa baba sa kinaroroonan ng mga tao na naghihintay sa kanya. Sinundan siya ni Farnese sa paghulog at nakita ang pagbagsak ni Mazges na nag-aapoy pa na wala ng buhay. Kaya hindi siya makapaniwala, katulad din ng mga tao sa baba na napasigaw dahil sa pagkamatay ni Mazges. At sinimulan na silang kainin ng mga monster slimes na parang feeds na nakatayo sa lupa. Pero mamamatay na nga lang sila ay gusto pa nilang patayin ng mga bida si Casca na gawing sacrifice, hanggang makain sila ng mga monster slimes. Dahil dito ay takot na takot si Casca na may naalala. Natahimik lang ito nang dumating si Guts na niyakap siya. Pero sa baba ay patuloy lang ang pagtakbo ng mga tao at pagpasok sa tower. Sa kinaroroonan ni Azan ay inutusan niya ang mga tauhan na protektahan ng mga sibilyan dahil iyon ang trabaho nila bilang mga sundalo. Pero ang masama, paglingon nila ay isinara ng mga tao na pumasok sa tower ang gate kaya hindi na sila makapasok at naiwan silang open sa labas. Kaya mas lalong pinalakas ni Azan ang mga tauhan na lumaban pa rin hanggang huli. Sa itaas ay itinuro ni Sir Paco ang apoy sa nasusunog na katawan ni Mazges na ayaw lapitan ng mga monster slime. Kaya naisip ng mga knight na kailangan nila ng apoy. Nagdala ng mga kahoy si Guts na sinabing pumulot na sila kung ayaw mamatay. Sinabi ni Jerome na magpunta na lang sila ng tower. Pero ipinaliwanag ni Guts na malapit na ang pagdating ng sinag ng araw. Kapag pumunta sila sa loob ng tower ay hindi masisinagan ng araw doon at ang kailangan lang nilang gawin ay mag-survive hanggang umaga. Na pinakinggan naman ng mga kasama maging si Farnese na hindi makapagsalita. Sa isip kasi ng babae habang pinapakinggan nito ang confident na pagkakasabi ni Guts na mabubuhay sila ay naniwala siya nang hindi niya alam. Samantala ay ligtas pa si Lucy na nasaktan ng paa at hindi makatakbo. Nagpapatulong siya na parang may silbi na karakter sa kwento ng maraming mga nagtatakbuhan na tao ang nakita niyang paparating. Magiging para na sana siyang inapakan na tae kung hindi lang siya niligtas ng dumating na luka. Sinabi ng babae na na-late daw siya pero umabot pa rin. Nakita din itong ayos lang maging si Casca. Dahil sinira ng mga monster slime ang pinto ay kaagad na pinatayo ni Lucas si Lucy at pinagtago siya sa isang barrel. Sinabi ni Lucy na natatakot siya at ayaw iwan ni Luca. Pero pinilit na siya ni Luca na magtago at maging matapang. Saka din isinara ang takip ng barrel. At saka na rin dumating ang mga halimaw para kumain ng pokpok na hindi naliligo. Sa itaas naman ay may hawak na apoy ang lahat ng mga kasama ni Guts. At sinusunog nila ang mga lumalapit na halimaw. Naging feeling pa si Puck na aatakehin daw ang mga kalaban pero ang ulo ni Isidro ang nasaktan. Nagtanong si Isidro kung bakit lang sila ang nakakaranas ng ganon. Kaya napalingon-lingon si Puck at nakita ang mga seal ng dalawang kasama kaya napaisip. Hindi naman makapaniwala si Farnese na inakala pang hindi iyon ang tunay na reality. May umatake na malaking monster na pinasabugan ni Guts ng granada. Saka sinabing tumayo si Farnese at magtrabaho kung ayaw mamatay. Kaya napahanga ang babae kay Guts na hindi sumusuko. Magdadasal sana si Farnese pero sinabi ni Guts na hawakan lang ni Farnese ang apoy para huwag mamatay. Kaya nagkaroon ito ng lakas ng loob na muling hinawakan ng apoy na tanging depensa sa mga monster slimes. Naramdaman naman ni Lucy ang na-stampede na barrel at natatakot siya na gustong lumabas. Pero napagtanto na habang nakakaramdam siya ng takot ay gusto pa niyang mabuhay. Samantala ay tigok ang mga tao na winalis-walis ng mga monster slimes na kinakain sila kaya bagsak ang tower kung saan nagtago ang mga tao. Dahil sa dami ng nakikita na mga nakakatakot ay nahihilo si Casca na niyakap ni Guts para mag-relax. At ramdam din ito ni Puck na nakikita ang nasa isip ni Casca. Tapos sinabi naman ni Itlog na lahat ng naroon ay iisa ang gusto at iyon ang gusto niya rin. Sinabi ni Puck na ang bihilit na Egg of King ay nakikisabay sa huni na dulot ng maraming mga kaluluwa doon na puno ng galit. Tapos biglang nasaktan si Guts na kabisado ang pakiramdam na iyon na tulad ng nangyari noon noong maging ibang nilalang si Griffith. Kaya galit siyang sumigaw ng malakas na tinawag si Griffith. Sa sandaling iyon ay biglang lumabas ang sinag ng araw kaya lahat ng mga monster slimes na naroon ay naglaho. At kitang-kita naman ito ng tatlong mga pokpok na iniwan nila. Dahil sa pagkawala ng mga multo ay inakala ng mga tao na nakaligtas na panaginip lang ang naranasan nila. Lumabas si Lucy sa barrel na nakita ni na Isidro at Jerome. Hinahanap nito si Luca na parang baliw. Pero sumigaw si Luca na nakita nila sa isang balon at agad din nilang hinila pataas. Masaya si Jerome na makita si Luca pero inunahan siya ni Lucy na may akap ito.
Nasa ganun silang sitwasyon nang may mga lumipad na palaso sa kanilang paligid. Tapos pagtingin nila ay napalibutan na sila ng mga Cushans. Naroon din ang boss nilang si Silat kasama ng 4 na boys nito na nakita ulit si Guts. Inutusan ni Silat ang mga tauhan na hulihin ang lahat ng buhay dahil pwedeng isa sa kanila ang nakasaad sa hula na hinahanap nila. Umatake ang mga Cushans na agad hinati ni Guts, at yung iba naman ay pinatay ni Serpico. Lumaban din si Jerome na tinulungan ni na Isidro at Puck. Biglang nahuli ang mga babae na naitali na ginawang hostage, pero biglang pinatay ng buhay pang si Azan ang Kushan na naging regla. Lalabanan na sana nila ang mga Kushan pero biglang lumindol. Saka din lumabas mula sa pader si Zod na nasa malaking anyo na nito. Sinamantala ng mga bida ang pagkakataon para daw tumakas kaya nagtakbuhan sila. Maliban lang kay Guts na napatingin sa itaas at nakita si Skull Knight na may itinuro na agad niyang sinundan. Biglang lumabas mula sa ere si Griffith na anyong tao. Nakita din ito ni na Silat at tahimik silang lahat habang nakita si Zod na pinuntahan si Griffith at nagbaw. Aatake sana ang galit na Guts pero natigilan siya sa reaksyon ni Casca. Inutusan ni Silat ang mga tauhan nito na hulihin si Griffith kahit natatakot ang mga ito. Pero kaunting motivation lang ay umatake nga ang mga tao niya pero ginawa silang pataba sa lupa ni Zod. Tumakbo ang mga bida pero naiwan sina Guts at Casca na hindi nakagalaw agad dahil gustong mahawakan ni Casca si Griffith. Dahil wala sina Guts at Casca ay naisa nang bumalik ni Isidro pero hinawakan siya ni Jerome. Saka pa sila nagpisilan ng mukha dahil ayaw ni Jerome na mamatay si Isidro. Natigilan sila dahil dumating ang buong hukbo ng Kushan dahil seryoso sila sa gustong paghuli kay Griffith. Saka natigilan ang mga mandirigma nang marinig ang ungol ni Zod tapos lumipad ito na sakay pa si Griffith palayo. Napansin din nila ang ingay ng labanan dahil sumakay ng kabayo sina Guts at Casca habang maraming mga pinatay na sumalubong na Kushan. Sinabi ni Serpico na anong magagawa ng bida laban sa malaking army. Pero sinabi ni Luca na magiging ligtas sila at poprotektahan ni Guts ang babae. Kalaunan ay nakasalubong pa nila ang 3 babae na mga kasama ni Luca. Nagtanong si Lucy kung bakit gumawa ng bulaklak si Luca. Kaya sinabi ng babae na para daw ito sa nakilala niyang itlog na walang nakakakilala. Saka din ipinalipad sa hangin. Nagpaalam na rin si Isidro na kinantsawan pa ng isang babae na libre sana siya gabi-gabi. Pero sinabi ni Isidro na busy siya. Nagpaalam lang si Lucy na iihi daw. Pero nakasalubong niya si Joaquim na humingi ng patawad. Sinabi niyang hindi siya nararapat para sa babae at aalis na sana. Pero pinatigil siya ni Lucy. Nagtanggal naman ng armor si Farnese at sinabi kay Azan na iiwan na nito ang Holy Knight at susundan si Guts. Saka naglakad palayo na kaagad ding sinundan ni Serpico. Dahil nakita kay Guts ang lakas na wala sa kanya na gusto niyang maranasan. Matagal ang paghihintay ni Luca kay Lucy. Pero hindi nila alam na nagdesisyon na si Lucy na sumama kay Joaquim para daw hindi siya makaramdam ng inis kapag magkasama sila ni Luca. Dahil mahal niya ang mga kasamang babae kaya siya aalis. Samantalang ipinakita naman si Guts at Casca na magkasamang naglalakad. Mayroon pa itong mga kasunod mga lods. Pero saka natin tutuluyan kung maabot naman natin ang 1,500 na likes. Malaking tulong po kasi ang inyong likes at comments sa ating mga video para maging malakas tayo kay Tatay YouTube. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta at panonood. Muwa muwa chup chup. Kung gusto mo pa ay pili ka lang sa ating mga videos dahil lahat yan ay maganda.